The Extreme Feast. Kabanata 741 hanggang 760. Hanggat matutupad ito ni Leo, ang pamilyang Saxon ay hindi mabagsak kahit 100 taon mamaya. Tumanggo si Ethan. Alalahanin mo lang ang sinabi mo. Dadalhin niya ang salita ni Leo para dito. Kung gumawa siya ng anumang bagay na laban sa kung ano ang dapat niyang gawin, pagkatapos ay pupunta agad si Ethan sa kanyang pamilya. Gagawin ko. Natuwa si Leo at mabilis na sumagot, huwag kang mag-alala, G. Han. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. Samantala, ang mga naghihintay na nakatayo sa pasukan ng banquet hall ay may masamang hitsura sa kanilang mga mukha. Maaari nilang makita sina Morris at Kyle na dumarating kasama ang iba pa. Agresibo silang darating. Nais nilang hadlangan ang mga kalalakihan na ito, ngunit hindi maglakas loob. Kaya wala silang pagpipilian kundi ang tumayo upang hindi sila magtapos na maging mga inosenteng biktima. Lumipat. Lumipat. Malakas na sumigaw si Kyle at malamig ang kanyang tingin. Bakit nangyayari pa rin ang party na ito? Kanselahin ito. Ang pamilyang Saxon ay mawawala, kaya paano sila magho-host ng isang partido? Sumulyap siya sa paligid at ang kanyang tingin ay nakakatakot. Ang lahat ng mga panauhin na maligaya pa rin ay nag-chat ng mas maaga, lahat ay mukhang medyo nagagalit ngayon. Kyle, hindi ka ba masyadong ganito? Eksakto. Ang partido na ito ay naka-host sa pamilyang Saxon pagkatapos ng lahat, kaya ang paggawa nito ay napakabastos. Ang pinuno ng pamilyang Saxon ay hindi inanyayahan ka rito upang gumawa ng problema, alam mo. Ang ilan sa mga pareho na nakatayo nang nagsalita si Kyle. Siyempre alam nila na sina Kyle at Morris ay narito upang mapahiya si Leo. Ang dalawang ito ay hindi makatayo sa ideya na si Leo ay naging walang sino man na kailangang magalang at mapagpakumbaba sa kanila, ngunit ngayon siya ay naging pinuno ng isang malakas na pamilya, na naglagay sa kanya sa mas mataas na posisyon kaysa sa kanila. Nais ni Morris at Kyle na sabihin sa lahat na kahit na si Leo ay naging pinuno ng pamilyang Saxon, mas mababa pa rin siya tulad ng dati sa harap nila. Nais pa nila ang buong pamilyang Saxon na yumuko sa kanila. Malayo na. Sino ang napakalayo, ha? Sumiksik si Kyle. May sinaktan ako ni Leo. Paano ko dapat ayusin iyon? Nais ng pamilyang Saxon na makakuha ng prestihiyo sa Hilaga, kaya ginagamit niya ang pamilyang Brewer at ang pamilya ng Fowler na gawin iyon. Saan niya nakuha ang ganitong uri ng kumpiyansa? Patuloy na umuungol si Kyle. Gagawin kong mawala ang kanyang pamilya mula sa Hilaga magpakailanman. Galit na galit si Kyle, parang toro siya na nagalit. Ang mga nagsalita ng mas maaga ay hindi na nagsabi, kung sakaling natapos silang may drag sa ganito. Hindi sila masyadong nag-iingat sa pamilyang Brewer at pamilya ng Fowler, ngunit sa isang lugar tulad ng Hilaga, ang iyong sarili sa problema sa mga taong walang kinalaman sa iyo ay hindi isang matalinong bagay na dapat gawin. Itinuro sa kanila ng kanilang mga pamilya mula pa noong sila ay mga anak. Ito ay mas mahusay na maging kasangkot sa mas mababa kaysa maging kasangkot sa labis. Alam nila na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay bantayan ang kanilang sariling mga pakinabang. Hayaan mo na. Sigaw ni Kyle. Tingnan natin kung gaano kalakas ang pinuno ng pamilyang Saxon. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga tauhan patungo sa VIP room. Tumingin si Morris sa paligid niya at ginawang hindi komportable ang lahat sa kanyang titig. Ang pagiging palakaibigan sa pamilyang Saxon ay hindi isang mahusay na pagpipilian, inaasahan kong malinaw na ang mga lalaki dito. Pagkatapos nito, dinala niya ang kanyang mga tauhan patungo sa VIP room din. Kung hindi lumuhad si Leo at humingi ng tawad, hindi nila ito papayagan. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-alala dahil nakita nila na sina Morris at Kyle ay parehong tinawag na mataas na bihasang mandirigma. Si Leo ang pinuno ng pamilyang Saxon. Hindi mahalaga kung paano bumagsak ang pamilyang Saxon, sila ay pangalawang pamilya pa rin. Sina Morris at Kyle ay pupunta sa paggawa nito. Ngunit hindi sila mag-abala upang hikayatin sila kung hindi man. Ang ilan ay higit pa sa masaya na nanunood ng isang mahusay na palabas.
Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay nagustuhan na mapangapi ang iba na nahihirapan na, at kinasusuklaman na makita ang iba na maging mas mahusay kaysa sa kanila, sapagkat gagawa silang mukhang walang kakayahan. Kabanata 742. Sa loob ng VIP room. Ipinaliwanag ni Leo ang impormasyong natipon niya kay Ethan. Ito ang lahat ng mga negosyo at mga kasunduan sa benepisyo sa pagitan ng lahat ng mga ikatlong pamilya ng Tier P na rin ang ilan sa mga pangalawang pamilya ng Tier. Ang ilan sa kanila ay mayroon ding malapit na pakikitungo sa mga unang pamilya ng Tier, at maaari ring magkaroon ng koneksyon sa mga napakalakas na pamilya, sabi ni Leo. Ngunit hindi ko maimbestiga ang mataas na hagdan. Tumango si Ethan. Tunay na ang listahan ng pangalan na ito mula kay Leo ay hindi napakahalaga. Mayroong ilang mga pagkakamali sa impormasyon at hindi ito masyadong tumpak. At ilan ang nakakaintindi sa hilaga na mas mahusay kaysa sa Ethan. Ngunit binigyan pa rin niya ng pagkakataon si Leo, dahil ito ay patunay ng mga kakayahan ni Leo. Gaano katagal ka nagagawa upang gawin ito? Tanong ni Ethan. Mahigit sa 6 na taon, matapat na sagot ni Leo. Ito ang aking trump card, at inihanda ko ito upang labanan ang posisyon na maging pinuno ng pamilyang Saxon. Sa totoo lang hindi pa ito kumpleto, malayo pa ito sa aking inilaan. Maraming mga pagkakamali sa loob dito. Alam mo ba na? Oo, ginagawa ko, sagot ni Leo. Ngunit hindi ito dahil hindi ako sapat na may kakayahan, ngunit dahil may ilang mga bagay na wala akong access. Kung bibigyan mo ako ng isang pagkakataon, sisiguraduhin kong makukuha ko ang buong Northern Network. Ang kulang sa kanya ay hindi kakayahan ngunit isang pagkakataon. Sige na, bibigyan kita ng pagkakataon na matuto ng maraming mga bagay. Sa sandaling natapos ni Ethan ang kanyang pangungusap, bukas ang pinto. Tumulo si Kyle sa silid upang makita si Leo na nakikipag-usap kay Ethan. Mukhang pinag-uusapan nila kung paano nila napahiya siya kanina, at lalo siyang nagagalit. Leo. Umungol siya. Kaya sa palagay mo napakahusay ka lang dahil ikaw ang pinuno ng pamilyang Saxon. Sa palagay mo ba ay napakasaya na makarating dito sa pamamagitan ng pagtapak sa pamilyang Brewer at pamilya ng Fowler? Natigilan si Leo. Wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Kyle. Agad na nahulog ang mukha niya nang makita niyang pumasok si Kyle kasama ang kanyang mga tauhan. Nandito pa rin si Ethan, kaya't walang paggalang si Kyle kay Ethan. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan, ngunit hindi ka ba napunta sa pamamagitan ng pagpasok sa silid na ito? Biglang nagkaroon si Leo ng aura ng isang tao sa isang mas mataas na posisyon ngayon. Tumunog siya tulad ng isang ulo ng pamilya na nakikipag-usap sa mga nakababata sa kanyang pamilya. Ang partido ngayong gabi ay naka-host sa pamilyang Saxon, at ang pamilyang Brewer ay inanyayahan bilang panauhin. Ngunit kung narito ka upang gumawa ng problema, natatakot ako na hindi ko ito papayagan. Hahaha. Sumabog si Kyle na tumatawa nang malakas nang marinig niya ang paraan ng pag-uusap ni Leo. Para bang naririnig niya ang isang biro. Inisip mo ba talaga na ikaw ang pinuno ng pamilya ngayon? Ikaw ay isang tulala lamang na nagpapanggap na mahusay. Nagbabanta ang ekspresyon ni Kyle. Sinasabi ko sa iyo, sa akin, palagi kang magiging mababang maliit na batang lalaki, isang piraso ng basurahan na hindi mahalaga ang pagkakaroon. Hindi ako makapaniwala na hayaan ka ng pamilya ng Saxon na maging pinuno ng pamilya. Kaya't lumiliko na nakuha mo ang posisyon dahil patay ang iyong mga kapatid. Nagdilim ang ekspresyon ni Leo. Ito ba kung paano pinalaki ka ng iyong pamilya? Huwag kang maglakas loob na subukan ang madugong turuan ako. Kumala si Kyle ng isang braso. Wala kang karapatang. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ako mapapasaya ngayon, papatayin kita. Papatayin ko rin ang iyong pamilya. Siya ay mayabang. At domineering. Mayroong maraming mga kalalakihan na may mabagsik na ekspresyon sa kanilang mga mukha na nakatayo sa likuran ni Kyle. Ang kanilang mataas na mga pisngi at calluses sa kanilang mga knuckles ay malinaw na mga palatandaan na alam ng mga kalalakihan na ito ang martial arts, at medyo may kasanayan din sila. Tinawag sila ni Kyle upang pilitin si Leo na yumuko sa kanya.
Kung hindi man, mapapahiya niya si Leo hanggat maaari upang ang parehong Leo at ang pamilyang Saxon ay nahihirapan na manatili sa Hilaga. Nagkaroon ng parehong hangarin si Morris. Kahit na hindi niya sinabi ang isang solong bagay, alam ni Leo na si Morris ay isang mas nakakahamak at mabisyo na tao, at nagustuhan na mag-iskema laban sa iba. Sina Morris at Kyle ay may 7 o 8 mataas na bihasang mandirigma kasama nila sa VIP room. Si Leo lamang sina Ethan at kapatid na si Geoff. Tumingin si Ethan kina Morris at Kyle. Hindi siya makapaniwala na ang dalawang kasama na ito ay nang-ahas pa ring bumalik sa banquet hall. Sa itaas nito, malinaw na narito sila upang gumawa ng problema. Banta pa nila si Leo at nais niyang mawala siya ng lubusan. Pumayag lang siyang bigyan ng pagkakataon si Leo, hindi ba? Kung pinatay nila si Leo, kung gayon ay papatayin niya ang isa sa kanya ngayon. Anong gusto mo? Tanong ni Leo galit. Napakasimple. Malamig na tumawa si Kyle. Inunat niya ang braso niya upang ituro si Ethan. Nais kong lumuhad ka at humingi ng tawad sa amin, at nais ko ring masira ang kanyang mga binti. Kabanata 743. Pakiramdam ni Leo ay saysubog na ang kanyang ulo. Sino ang tinutukoy ni Kyle? Kaninong mga paa ang gusto niyang baliin? Kay Ethan. Talagang sinabi niya na gusto niyang baliin ang mga binti ni Ethan. Siguradong wala na siya sa isip niya. Kung si Leo pa ang bunsong anak na nagtitiis ng kahit ano, baka lumuhad talaga siya para humingi ng tawad sa kanila. Ngunit ngayon siya ay hindi lamang ang pinuno ng pamilyang Saxon at hindi lamang kumakatawan sa pamilya. Isa na siya ngayon kay Ethan, kaya kinatawan niya rin si Ethan. Mas gugustuhin niyang putulin ang kanyang mga paa kaysa lumuhad. Siguradong hindi niya hahayaang mapahiya sina Kyle at Morris kay Ethan. Masyado kang mapangahas. Malakas na sigaw ni Leo. Kyle, naging mabait na ako sayo. Akala mo ba matatakot ako sayo? Kung patuloy kang magbubuga ng kalokohan tulad nito, huwag mo akong sisihin sa pagiging makulit. Ho, at gaano ka kakulit. Sa wakas ay nagsalita na si Morris at malamig ang boses niya. Sa tingin mo, kayong tatlo lang ang makakagawa sa amin. Hayaan mo akong sabihin ito sa paraang maiintindihan mo, sumulyap siya ng masama kay Leo. Hindi ikaw ang nararapat na pinuno ng pamilyang Saxon, at syempre, baliwala ang iyong karanasan. Natawa si Leo sa sobrang galit sa sinabi ni Morris. At bakit ko kailangan ng approval mo? Ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo, sabi ni Morris. Kung lumuhad ka at nabali ang kanyang mga binti, pagkatapos ay iyon ang katapusan ng mga bagay. Kung hindi, papaluhod ka namin sa harap ng lahat. Ikaw. Galit na galit si Leo. Tatayo na sana siya nang biglang nagsalita si Ethan. Gusto mo siyang lumuhad at gusto mong baliin ang mga binti ko. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at walang pakialam na tumingin kay Morris at Kyle. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga highly skilled fighters sa likod nila. Ngayon lang ba ang sinabi mo? Natatakot ngayon. Ang mga mata ni Kyle ay puno ng kasamaan. Huli na. Akala mo ba mapoprotektahan ka ni Leo? Ni hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Kung gusto mong maging aso, kailangan mong pumili kung kaninong aso ang gusto mong maging. Kung aso ka para kay Leo, hindi ka magtatagal. Naubos na lahat ng pasensya ni Kyle. Gusto niyang baliin ang mga binti ni Ethan ngayon, pagkatapos ay kaladka rin si Leo sa pangunahing bulwagan upang siya ay lumuhad at humingi ng tawad sa kanila sa harap ng lahat. Gusto niyang lumuhad ang ulo ng pamilyang Saxon at humingi ng tawad sa kanya, ang young master ng pamilyang Brewer. Kunin mo sila. Ipinadala ni Kyle ang order. Bago pa makagalaw ang mga lalaking nasa likuran niya, inabot muna sila ni Kuya Geoff. Hindi man lang nagsalita si Ethan. Si kapatid na Geoff ay naging parang ligaw na tigre habang siya ay sumugod sa silid na parang ipoypo na may kahangahangang bangis. Hindi niya ito matiis. Dugong impyerno, sino itong mga idiot na gustong baliin ang mga binti ni Ethan? Saan nila nakuha ang kumpiyansa na ito? Akala ba nila patay na si Kuya Geoff o ano? 3 sunod-sunod na suntok ang ginawa niya. Malakas ang bawat suntok at tila 1 tonelada ang bigat ng dumapo sila sa mga hita ng mga tauhan ni Kyle.
Ang tunog ng pagbitak ng buto ay nagpatindig sa lahat ng balahibo nila. Napuno ng hangin ang hiyaw ng sakit. Ang ingay kaya. Galit na sigaw ni Kuya Joff. Ginamit niya ang tagiliran ng palad niya para hampasin ang mga ito sa leeg at napatumba. Kung nagpasya siyang saktan sila ng mas malupit, patay na sila ngayon. Bago pa man marealize ni Kyle ang nangyayari ay nasa sahig na ang lahat ng tauhan niya. Samantala, bumalik na si Ethan sa kanyang upuan at masayang uminom ng kanyang tsaa. Kung gusto mong baliin ang mga binti ko, tanungin mo muna siya kung okay lang ba siya, sabi niya habang itinuro si Kuya Joff. Gusto ko talagang patayin kayong lahat ngayon. Masungit na sabi ni Kuya Joff. Agad siyang nagpakawala ng hanging nakamamatay na pumuno agad sa silid, at para bang kumukulo ang kanyang dugo. Agad na natigilan si Morris at ang kanyang mga tauhan na parang may kaharap na kakilakilabot na kalaban. Iyon ay talagang nakamamatay na hangin. Hindi nila napansin ang lalaking katabi ni Ethan at hindi nila namalayan na nakakatakot pala siya. Sino ka? Nagsimulang magpanik si Kyle. Tinitigan niya si Ethan at baka sa mga mata nito ang duwag. Lahat ng tauhan niya ay natalo sa isang iglap at wala na siyang tiwala. Nilinggan niya si Morris para makitang namumutla din si Morris. Maliwanag na kung ano man ang ipinakita ni Kuya Joff kanina ay masyadong nakakabigla para sa kanila. Wala kang karapatang malaman, sabi ni Ethan. Ngunit dapat mong malaman na itong Leo, o sa halip, itong pamilyang Saxon, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Pakiramdam ni Leo ay nabigyan siya ng bagong buhay. Kung gusto mong lumuhad siya, mas mabuti na iyon sa paghiling sa akin na lumuhad. Tinuro ulit ni Ethan si Kuya Joff. Kailangan mo siyang tanungin kung sang-ayon ba siya doon. Kabanata 744. Paluhod kay Ethan. Si Ethan ang idolo ni Kuya Joff. Siya ang Diyos ni Kuya Joff. Mas gugustuhin pang mamatay ni Kuya Joff kaysa pumayag. Lahat kayo humihingi nito. Matihim silang tinitigan ni Kuya Joff. Siya ay umungal ng napakalakas na ang tasa ng tsaa sa mesa ay nanginginig ng husto at agad siyang tumakbo patungo kay Morris at sa iba pa. Makalipas ang ilang suntok, marami pang lalaki ang nakahandusay sa sahig na putol ang mga paa at lahat sila ay nanlamig. Si Morris at Kyle lang ang nakatayo at sa sobrang takot ay napasigaw sila. Kahit anong pilit ni Morris na manatiling kalmado, ang kanyang mukha ay kasing puti ng saplot at maging ang kanyang paghinga ay bumibilis. Sinama nila ni Kyle ang mga tauhan nila para guluhin si Leo. Ngunit ngayon ang lahat ng kanilang mga tauhan ay walang malay sa sahig at hindi man lang sila makalaban. Kailan pa nagtrabaho ang gayong makapangyarihang tao para sa pamilyang Saxon? Hindi ba namatay na ang kanilang Grandmaster level fighter sa Starling City? Ang mas nakakagulat ay kung paano umupo si Ethan habang nakatayo si Leo. At sinabi ni Ethan na nasa ilalim ng kanyang proteksyon ang pamilyang Saxon. So, sino ang gustong baliin ang mga binti ng Big Boss ko? Galit na sigaw ni Kuya Joff. Dumagundong ang boses niya na parang kulog at pakiramdam ni Morris at Kyle ay mamamatay na sila sa takot. May gustong sabihin si Kyle pero hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang sabihin o kung ano pa ang masasabi niya. Ang lahat ng mga lalaking dinala niya ay mga highly skilled fighters at angkor ng Brewer family. Kaya paano sila madaling talunin? Tinanong ko, sino ang nagsabing gusto niyang baliin ang mga binti ng Big Boss ko? Lalo pang lumakas ang boses ni Kuya Joff. Ang malamig na nakamamatay na hangin ay nagpang-inag kay Kyle at ang kanyang mga binti ay agad na naging halaya. Napaluhod siya sa sahig at nagulat pa siya sa sarili niya. Napaluhod talaga siya. Gusto niyang lumuhad si Leo at humingi ng tawad, pero nauna siyang lumuhad. Nagpumigla si Kyle at sinubukang tumayo ulit pero biglang sumulpot sa harapan niya si Kuya Joff. Bumaba ang tingin niya kay Kyle at malamig ang boses nito. Pwede mong subukang bumangon. Hindi na naglakas loob na gumalaw si Kyle. Ito ay masyadong nakakatakot. Bigla niyang naramdaman na parang nagyelo ang hangin sa paligid niya. Ni hindi niya alam kung sino itong taong nasa harapan niya pero kinilabutan na siya. Ang mas nakakatakot pa ay kung paanong nakaupo pa rin si Ethan at masayang umiinom ng kanyang tsaa. Parang wala man lang siyang pakialam sa kanilang dalawa. At ikaw? Napalingon si Kuya Joff kay Morris. May hinihintay ka bang gawin ko?
Gaano man kaitigas ang kanyang pride, hindi ito kasing tigas ng mga kamao ni Kuya Joff. Walang lakas ng loob na magsalita si Morris. Agad siyang napaluhod kasabay ng isang katok. Pulang-pula ang kanyang mukha at hindi siya naglakas loob na tumingin kay Leo. Nagpunta sila ni Kyle dito para turuan ng leksyon si Leo at gusto niyang tapakan si Leo para hindi na siya makalakad ng nakataas ang ulo. Pero ngayon, medyo bumilis ang paghinga ni Leo. Hindi niya akalain na magiging ganoon kadali ang pagpapaluhod kina Kyle at Morris. Ilang saglit lang ang nakaluhod ay siya at ang kanyang pamilya. Lumingon si Leo kay Ethan. Ito ay kung paano mabuhay sa hilaga, sabi ni Ethan ng mahinahon. Wala akong pakialam sa nakaraan, ngunit ngayon na nagtatrabaho ka para sa akin, walang sino man ang maaaring magpaluhod sa iyo, naririnig mo ako. Oo. Tuwang-tuwang sagot ni Leo. Tumayo si Ethan at lumapit kina Morris at Kyle. Bumaba ang tingin niya sa kanilang dalawa. Break my legs? Ha? Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Alam mo ba kung paano ko gustong gawin iyon ng isang tao? Lumabas siya ng kwarto at sumunod naman si Leo sa likod niya. Medyo natarante pa sina Morris at Kyle nang makaramdam sila ng matinding lamig mula sa likuran na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Si Kuya Joff ang nakatitig sa kanila. Lumuhad hanggang sa labas. Nanatiling nakaluhod sina Morris at Kyle ng higit sa 10 minuto habang naglalakbay sila pabalik sa banquet hall. Nang makita ng lahat na lumuhad sina Morris at Kyle mula sa VIP room, tumahimik ang buong banquet hall. Maaari mo ring marinig ang isang pin drop. Tumigil ang musika at tumigil ang usapan. Maging ang tunog ng paglalakad ay tumigil. Nakatingin ang lahat kay Morris at Kyle na puno ng hindi makapaniwala ang mga mukha. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Ano ang nangyayari ngayon? Pumasok na sina Morris at Kyle para turuan ng leksyon si Leo, kaya bakit lumuhad silang dalawa? Kabanata 745. At nasaan ang mga lalaking kasama nila? Mga lalaking iyon mula sa pamilya Fowler at sa pamilyang Brewer. Nais ni Morris na mailibing niya ang kanyang sarili sa isang butas ngayon nang makita niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Pero alam niya na kung hindi siya makikinig sa sinabi ni Brother Joff, kung makakita man siya ng butas, kakaladkarin siya ni Kuya Joff palabas at bugbugin hanggang mamatay. Si Kyle ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at dahil sa kahihiyan ay gusto niyang magpakamatay. Iniyuko niya ang kanyang ulo at ayaw niyang may makakita sa kanyang mukha. Kakasabi lang niya na gusto niyang lumuhad si Leo at ang pamilyang Saxon at humingi ng tawad sa kanya at gusto niyang tuluyang sirain ang pamilyang Saxon. Pero ngayon, pakiramdam niya ay sinampal siya ng napakalakas sa mukha. Ano ang nangyayari? Bakit nakaluhod sina Morris at Kyle? Sila dapat ang magiging mga pinuno sa hinaharap ng pamilya Fowler at ng pamilyang Brewer. Paano nakaluhod ang isang ulo ng pamilya? Kahit na napakalambot na binibigkas ng mga salitang iyon, naririnig sila ni Morris at Kyle. Ang mga magiging ulo ng pamilya. Sa pagluhod ngayon, makakalimutan nila ang pagiging padre de pamilya. Malamang na sila ay pag-alitan at parusahan kapag sila ay nakauwi, at maaaring itaboy pa sa pamilya. Ngunit pagkatapos na ipahiya ang kanilang sarili at ang pamilya ng ganito, paano sila uuwi? Kung ang magiging pinuno ng pamilya ay lumuhad sa harap ng pinuno ng pamilyang Saxon, ano ang ibig sabihin nito? Iyon bang sinasabi na ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer ay kailangang maging maamo at mababa sa harap ng pamilyang Saxon? Ang dalawang batang ito ay hindi marunong kumilos, tumangala si Leo at sinalubong ang lahat ng nagtatanong at kinakabahang mga tingin ng kanyang mga bisita. Malakas niyang sinabi, dahil naging walang galang sila sa kanilang mga nakatatanda, dapat silang parusahan. Lahat ng naruroon ay lubos na nabigla. Tinatreto ngayon ni Leo sina Morris at Kyle na parang isang henerasyon na mas bata sa kanya. Sinasabi niya ito bilang pinuno ng pamilyang Saxon. Mukhang may mga isyu sa paraan ng pagpapalaki ng pamilya Fowler at ng pamilyang Brewer sa kanilang mga anak. Tiwala si Leo at maging ang paraan ng pagsasalita niya ay mas matatag na ngayon. Sa tabi ni Ethan, hindi siya natatakot sa kahit isang first-tier na pamilya. Ang mga bata ay madalas na nagkakamali dahil sila ay naging layaw, kaya't matututo sila pagkatapos na sila ay mabugbog.
Pero medyo mahirap para sa akin na gawin ang ganoong bagay. Napatingin siya kay Morris at Kyle. Lahat ng tao dito ay mga pinuno ng susunod na henerasyon. Sigurado akong alam ninyong lahat ang mga patakaran sa Hilaga. Ang sino mang naging basto sa kanilang mga nakatatanda ay mapaparusahan ng mabigat. Sa Hilaga, ang ulo ng pamilya ang may pinakamataas na posisyon sa lahat. Kahit na ang isa ay pinuno lamang ng isang ikatlong antas ng pamilya, sinumang mas bata ay dapat maging magalang sa kanila. Ito ay kagandahang loob lamang, at kahit isa ay hindi sinasadya, kailangan itong gawin ng maayos. Tinuturuan na ngayon ni Leo sina Morris at Kyle na parang tinuturuan niya ang kanyang mga apo. Malapit nang sisubog ang dalawa sa galit at gusto nilang puntahan at kagatin si Leo hanggang mamatay. Ngunit nang tumangala sila para makita sina Ethan at Kuya Geoff, hindi na sila naglakas loob. Mr. Saxon, I'm sure hindi sinasadya ni na Morris at Kyle, sana maging mabait ka sa kanila. Tama, lahat tayo ay magkakilala sa loob ng maraming taon, maaaring hindi nila naaalala na ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilyang Saxon, kaya bakit hindi mo ito pabayaan? Kailangan nating tiyakin na ang mga patakaran ng Hilaga ay mahigpit na sinusunod. Karapat-dapat na parusahan sina Morris at Kyle, ngunit dapat silang parusahan ng kanilang mga pamilya. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili dahil hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Lahat kayo ay may punto, tumingin si Leo kay Ethan at nakitang tumango si Ethan. Kalmado siyang nagpatuloy, dahil nagkamali ang mga bata, kailangan nating tawagan ang kanilang mga magulang para iuwi sila. Bago dumating ang kanilang mga magulang, ang dalawang ito ay magpapatuloy sa pagluhod dito. Ang kanyang awtoridad ay hindi dapat tanungin. Ang maawtoridad na kilos ni Leo ay parang siya talaga ang pinunang isang makapangyarihang pamilya. Ang kahangahangang paninindigan at ugali na iyon ay hindi maaaring pekain. Higit pa rito, mayroon na siyang kumpiyansa na magsalita ng malakas, at makapagsalita ng mga bagay na tulad niyan. Kabanata 746. Ang lahat ng naruroon ay ganap na sahig. Hindi basta-basta gagawin ni Leo sina Morris at Kyle na tumawag sa isang mas matanda sa pamilya para sunduin sila, ngunit kailangan din nilang patuloy na lumuhad hanggang sa may dumating. Kailangan nilang patuloy na lumuhad sa harap ng napakaraming tao. Kahit na ang mga lolo ay hindi masyadong malupit sa kanilang mga apo. Ito ay malinaw na isang sampal sa mga mukha ng pamilya Fowler at pamilya ng Brewer. Napahiya sina Morris at Kyle na gusto na nilang mamatay. Galit na galit sila na gusto nilang sampain ang isang tao at magprotesta, ngunit wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Tiyak na sigurado sila na sa oras na gumawa sila ng anumang bagay na suwean, mabali agad ang mga paa nila ni Kuya Geoff. Sisiguraduhin niyang hindi na muling makakatayo ang dalawang ito. Pagkatapos nun, umupo na si Leo. Pinayagan ni Ethan si Leo na maupo sa upuang nakalaan para sa pinakamahalagang tao. Tutulungan niya si Leo na magkaroon ng prestihiyo, at ito ang pinakamagandang pagkakataon. Dahil isa na si Leo sa kanya ngayon, sisiguraduhin niyang hindi siya ipapahiya ni Leo. Wala nang nangahas na magsalita. Kahit na ginawa nila, bibigyan muna nila ang isa't isa ng nakakaalam na mga tingin bago bulungan sa isa't isa. Ang lahat ay nahuli sa pagliko ng mga pangyayari, at hindi sila makapaniwala. Hindi nagtagal, ang mga salita ni Leo ay kumalat sa labas ng banquet hall. Samantala, sa bahay ni Fowler, napakasama ng ekspresyon ni Earl ngayon. Nawalan siya ng pinakamalaking mapagkukunan ng kanyang mga mapagkukunan. Iyon ay kasing ganda ng pagbali sa mga bisig ng pamilya Fowler. Sa katunayan, hindi pa rin niya maintindihan kung paano ginawa ng mga lalaking iyon mula sa Greencliff noong una. Kahit na mayroon silang tulong mula sa pamilyang Long, paanong walang balita mula sa kanyang mga kontak sa pamilyang Long? Ituloy ang pag-iimbestiga. Basta may mahanap tayo, makakabalik tayo. So what if the Long family is the one backing them? Kahit na ang isang kuneho ay kakagatin kapag na-provoke, kaya paano kung sila ang Long family? Ang pamilya Fowler ay isang kapangyarihan na magiging isang unang antas ng pamilya. Hindi ako papayag na mahulog ng ganito ang pamilya. Ilang beses na sunod-sunod na sigaw ni Earl at lahat ng kanyang mga nasasakupan ay kinilabutan.
Para siyang nabaliw at nagalit sa kahit kanino, na para bang naghahanap siya ng lugar para ilabas ang kanyang galit. Master Fowler, may nangyari, mabilis na tumakbo ang mayordoma na may masamang tingin sa kanyang mukha. Hindi niya sigurado kung paano sasabihin kay Earl ang nangyari dahil si Earl ngayon ay sumabog sa bawat maliliit na bagay. Kung hindi siya mag-iingat, mahihirapan din siya. May nangyari ba? Napangisi si Earl. Ano pa ang maaaring mangyari sa pamilya ngayon? Kahit ang pinakamahalagang gantry na mayroon kami ay wala na, kaya ano pa ang maaaring mangyari sa pamilya Fowler? Ito ay si Young Master Fowler. Halos hindi na ilabas ng mayordoma ang mga salita. Nakaproblema si Young Master Fowler. Agad na tumayo si Earl. Agad naging seryoso ang ekspresyon niya. Ang mga salitang napasok sa gulo ay maaaring magkaroon ng napakalubhang kahihinatnan sa hilaga. Anong nangyari? Na-offend ni Young Master Fowler ang pinuno ng pamilyang Saxon at ngayon ay nakaluhod siya sa banquet hall ng dinner party ng Saxon family bilang parusa, at sinabi niya. Agad na nanliit ang mga mata ni Earl. Ang pinuno ng pamilyang Saxon. Leo. Ang binata na katatapos lang maging padre de pamilya. Sinaktan siya ni Morris. Anong klaseng biro ito? Magkasing edad lang silang dalawa at magkasing tayo lang. Hindi siya kinilala ni Earl bilang pinuno ng pamilyang Saxon. Matapang talaga si Leo. Pinaluhod niya talaga ang isa sa mga miyembro ng pamilya Fowler. Si Morris dapat ang susunod na pinuno ng pamilya ngunit ngayon ay nakaluhod na siya sa harap ng pamilyang Saxon. Ano ang ibig nilang sabihin dito? Ang pamilyang Saxon ay humihiling na patayin. Ano ang sinabi niya? Nagsimulang umungol si Earl. Sinabi ng pinuno ng pamilyang Saxon na dahil nagkamali ang mga bata. Kailangan silang kolektahin at disiplinahin ng mga magulang kung hindi. Kung hindi, paparusahan niya sila ng mahigpit. Agad na nagliliyab sa galit si Earl. Kabanata 747. Iyan ay katawa-tawa. Sino sa norte ang nangahas na bastyusan ang pamilya Fowler ng ganito? Naisip ba nila na dahil lang nawala ng kontrol ang pamilya Fowler sa isang mahalagang gantry ay wala na silang silbi ngayon? Hindi pa bumagsak ang pamilya Fowler. Leo. Ikaw na maliit na anak ng isang asong babae. Sinasadya mong ipahiya ang pamilya ko at sa tingin mo ay hindi ko alam iyon. Galit na si Earl. Nais niyang dumiretso siya kay Leo ngayon at tapusin siya. Master Fowler, hindi lang ang pamilya natin. Si Kyle mula sa pamilyang Brewer ay nakaluhod din doon. Maraming panauhin mula sa lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga, at lahat sila, nakita sila. Ayaw nang makinig pa ni Earl tungkol dito. Agad siyang sumigaw, Grant. Kunin ang aming mga lalaki. Tara na. Kung talagang lumuhad ang pamilya Fowler, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagbalik o pagbawi ng gantry. Baka magpakamatay din sila. Paano siya lumuhad sa harap ng isang binata na katatapos lang maging padre de pamilya? Ang pamilya Fowler ay hindi kayang mapahiya ng ganito. Kung sinusubukan ni Leo na tapakan ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer para makakuha ng prestihiyo, talagang hinihiling niya ito. How dare someone na insultuhan ang pamilya Fowler ng ganito? Master Fowler, huwag kang mag-alala, papatayin ko siya. Si Grant ay parehong nagalit. Noong gabing iyon, nagawa niyang mabuhay hindi dahil malakas siya para labanan ang kanyang kalaban, kundi dahil walang pakialam ang kanyang kalaban kung mabuhay man siya o mamatay at pinakawalan siya. Ito ay isang pagpapala kay Grant, ngunit ito rin ay isang insulto. Nababaliw na siya sa pagsisikap na pigilan ang kanyang galit. At ngayon sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong ilabas ang kanyang galit. Ang pamilyang Saxon. Anong basura yon? Iyon ay isang pamilya na nasa bingit ng pagkawasak at malapit nang mawala sa Hilaga ngunit talagang naglakas loob na saktan ang pamilya Fowler. Hindi sila masisisi ng pamilyang Saxon kung bakit sila naging masama ngayon. Mabilis na nakarating sa hotel ang pamilya Fowler. Sa entrance ng hotel, nakita ni Earl ang isang katulad na galit at pamatay na mukhang Ruben. I didn't expect somebody to have the guts to step on our families like that. Dahil ba matagal na tayong walang ginagawa? Malamig na ngumiti si Ruben. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit.
Ang dalawang pamilya ay ngayon ay nasa kasagsagan ng kanilang galit, kaya dahil ang bata at wala pang gulang na bagong pinuno ng pamilyang Saxon ay aktwal na nag-udyok sa kanila, hindi niya masisisi ang mga ito sa pagiging makukulit. Magkapit kamay ang dalawang pamilya upang sirain ang pangalawang antas ng pamilyang ito na papalabas na, at makakatulong iyon upang muling maitatag ang kanilang awtoridad. Nagkatinginan silang dalawa at naglakad papunta sa hall. Tara na. Sumunod sa kanila si Grant na may kasama pang isang dosenang lalaki. Titingnan ko kung saan ang pamilyang Saxon na iyon. How dare they offend the Fowler family and the Brewer family? Siguradong pagod na silang mabuhay. Ang buong grupo nila ay pumasok sa banquet hall. Sakto namang naglakad sina Ruben at Earl sa harapan. Ang kanilang mga ekspresyon ay mamamatay tao at sila ay mukhang napakakahanga-hanga. Pakiramdam ng lahat sa paligid nila ay biglang naging napabigat ng hangin. Ang dalawang ito ay tunay na mga ulo ng makapangyarihang mga pamilya. Kumpara sa kanila, parang bata pa si Leo. Nalaman lang nila na ang pamilya Saxon ay tiyak na mapapahamak. Siguradong napahamak si Leo. Naglaro si Leo ng apoy at masyado niyang nilalaro iyon. Susunugin niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Tingnan ang mga ekspresyon ng mga pinuno ng pamilya Fowler at ng pamilyang Brewer. Sa palagay ko ang buong bagay na ito ay magtatapos ng masama, isang kakilakilabot na mangyayari. Leo, mas mabuting lumuhad ka kaagad at humingi ng tawad, kung hindi ay mapapatay ka kaagad. Lahat ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Ngunit nagpatuloy sa pag-upo sina Leo at Ethan sa kinaroroonan nila. Titingnan ko kung sinong tanga ang nang-ahas na ipahiya ang isa sa akin ng ganito. Nakita ni Earl na nakaluhod pa rin si Morris at naglipad siya sa galit. Agad siyang sumigaw ng malakas, hindi ka pa ba napahiya? Bakit ka pa nakaluhod dito? Bago pa siya matapos magsalita ay biglang sumigaw si Grant mula sa likod ni Earl na parang nakakita ng multo. Kabanata 748. Napasigaw si Grant at nanginginig ang boses. Nagsimula ng mataas ang pitch ng kanyang boses at nagtapos sa mahina at matagal na tono. Nakatayo siya sa likuran ni Earl kaya naman nabigla si Earl sa kanyang bulalas dahilan para mapalingon siya sa inis. Ibinuka ni Grant ang kanyang bibig at gustong magsalita, ngunit sinaman siya ng tingin ni Earl at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Tumingin siya kay Ethan na masayang umiinom ng kanyang tsaa at pakiramdam niya ay tumigas ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Siya yun. Siya yun. Ang demonyong iyon. Pinatay ng lalaking iyon ang lahat ng lalaking nagbabantay sa gantry at nabali pa ang leeg ng isang Grandmaster level fighter. Pakiramdam ni Grant ay nanghihina ang kanyang mga paa. Gusto niyang tumakbo ngunit kahit papaano ay hindi na siya makagalaw. Tayo. Single ni Earl kay Morris. Wala kang kwentang bagay. Bakit kailangang lumuhad ang sinuman mula sa pamilya Fowler sa ilang asong galalang? Gustong bumangon ni Morris ngunit hindi niya magawa. Namamanhid na ang kanyang mga paa. Dad. Tumangala si Morris kay Earl. Ako, hindi ako makabangon. Ikaw. Malapit nang sumabog si Earl. Bilisan mo at bumangon ka, hindi na lang tumutok si Ruben sa pagsigaw. Inabot niya ang isang kamay at hinaila si Kyle para makatayo, saka siya sinampal ng malakas sa mukha. Nakakahiya ka. Bilisan mo at umuwi ka na. Malakas at malinaw ang sampal na iyon. Nagulat ang lahat sa hall. Talagang galit na galit ang dalawang pamilya sa pagkakataong ito. Napahawak si Kyle sa mukha niya at hindi nagsalita. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Pulang-pula ang mukha niya habang mabilis na nagtago sa likod ni Ruben. Lubusan niyang pinahiya ang sarili niya ngayon at hinding-hindi siya magiging susunod na pinuno ng pamilyang Brewer para sigurado. Nakita ni Earl na nakaluhod pa rin doon si Morris at parang sasampalin siya hanggang mamatay. Mr. Fowler, alam ni Morris na siya ang nagkamali at gusto niyang lumuhad ng ilang sandali, kaya bakit hindi mo siya hayaan? Mahinahong sabi ni Leo habang sinulyapan si Earl. Nasa tabi niya si Ethan kaya alam niya ang dapat niyang gawin. Ang pamilyang Brewer at ang pamilyang Fowler ay nawala ang huling dalawang mahalagang gantries, kaya't iyon ay mahusay na pinutol ang kanilang mga armas. Ang mga pamilya ay mukhang malakas sa labas, ngunit ang loob ay gulo na.
Hindi magtatagal bago magkaproblema ang magkabilang pamilya na humawak. Kahit na ang pamilyang Saxon ay walang kapantay para sa dalawang pamilya, hindi ito naabala ni Leo. Isa na siya ngayon kay Ethan, kaya hindi niya dapat ikahiya si Ethan. Napatingin si Earl kay Leo. Napangiti siya dahil sa sobrang galit. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, since he's kneeling so willingly, then you should just let him be. Leo, pagod ka na bang mabuhay? Napangisi si Earl. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang maging pantay sa katayuan ko? How dare you talk to me like this? Bilasan mo at hilahin mo siya. Malakas niyang sigaw at tinulungan ng mga lalaki sa likod niya si Morris na makatayo. Matapos titigan ni Earl, hindi nang ahas na magsalita si Morris. Minasahe niya ang kanyang mga binti at mabilis na tumayo sa likuran ng kanyang ama. Alam niyang tulad ni Kyle, natanggal din siya. Pinahiya nila ang kanilang mga pamilya sa isang malaking paraan, kaya hindi nagtagal bago malaman ng lahat sa hilaga na silang dalawa ay lumuhad sa harap ni Leo. Nag-iba agad ang hangin sa banquet hall. Napaka-tense noon. Parehong diretsyong nakatingin kay Leo ang pamilya Brewer at ang pamilya Fowler. Lahat ng lalaking kasama ni Leo ay nagtipon-tipon at walang gustong umatras. Leo, matapang ka talaga. Naisip mo ba na dahil ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilyang Saxon, may karapatan kang makipag-usap sa amin? Malamig na napangiti si Ruben. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang pamilyang Saxon ay wala sa amin, bale. Bata ka lang. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya. Pinahiya niya ang mga pamilya natin, kaya lalo pang mahihiya ang pamilya niya ngayon. Galit na sigaw ni Earl. Baliin ang mga binti ng taong ito at paluhod siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kabanata 749. Iyon ay isang agresibong pahayag. Lahat ng nakatingin lang sa gilid ay nabigla sa mga salitang ito. Ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer ay papatayin si Leo dito mismo. Kahit na lumayo si Leo, hindi siya karapat-dapat na mamatay. At nangyari ito sa harap ng napakaraming tao. Si Leo ang pinuno ng pamilyang Saxon, kaya mas mataas talaga siya kaysa kina Kyle at Morris. Ngunit masasabi rin nila na ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang pagpapahalaga sa pamilyang Saxon kahit na lahat sila ay mga pangalawang tier na pamilya. Ito ay hindi kahit na dahil ang pamilyang Saxon ay pinamumunuan na ngayon ng bata at hindi kilalang lalaking ito na tinatawag na Leo. Wala silang pakialam sa pamilyang ito kahit noong pinamunuan pa ito ni Harold. Lahat ng nakatayo sa likod ni Earl ay naghahangad na pumunta at hindi makapaghintay. Si Leo at ang kanyang mga tauhan ay hindi natakot. Sa halip, si Grant ang takot na namutla na ang mukha. Nakita niyang napalingon sa kanya si Ethan at ngumiti pa sa kanya. Siya yun. Siya talaga yun. Maghintay. Mabilis niyang pinigilan ang lahat at bumulong sa tenga ni Earl, Master Fowler, sa tingin ko. Dapat na nating ihinto ang bagay na ito at umalis na. Nag-aalala si Grant na kung mananatili si Earl at ang iba pa rito, makakalimutan nila ang pag-alis kapag nagpasya si Ethan na gumawa ng kahit ano. Halata na ngayon nakasama ni Ethan si Leo. Umupo siya sa tabi mismo ni Leo at marahil. Ang upuan kung saan si Ethan ang pinakamahalagang upuan. Pakiramdam niya ay bulag si Earl. Pero syempre walang ideya si Earl kung ano ang gustong sabihin ni Grant. Sa sandaling marinig niyang sinabihan siya ni Grant na ihulog ito at umalis kaagad, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Earl. Akala niya mali ang narinig niya. Ang asong ito na nagtrabaho para sa kanya ay nagsasabi sa kanya na hawakan lamang ito at umalis ng tahimik kahit na sinampal sa mukha. Master Fowler, talagang hindi ligtas na manatili dito. Ito. Ang pamilyang Saxon na ito ay talagang hindi natin kayang saktan. Sinampal ng malakas ni Earl si Grant sa mukha at galit na pinandilatan ito. You little bastard. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pamilyang Saxon ay isa na hindi niya kayang masaktan. Kaya okay lang nasaktan nila ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer. Ang pamilya Fowler ay pinakain si Grant sa loob ng napakaraming taon ngunit ang sinumpaang asong ito ay talagang kumampi sa iba. Hindi niya ayos ang usapin kung paano nabigo si Grant na bantayan ang Northampton.
Napakalakas ng sampal na ito at nahati ang labi ni Grant sa impact. Ang lahat ng nanunood ay hindi alam kung paano mag-react. Ano ang mali sa pamilya Fowler ngayon? Lahat sila ay kakaiba ang ugali. Marami sa kanila ang nakasimangot at nag-iisip sa kanilang sarili kung totoo nga ba ang mga chismis tungkol sa kung paano nawala ng kontrol ang dalawang pamilya sa dalawang gantries na kanilang pinagharian sa loob ng maraming taon at dumanas ng matinding pagkalugi. Kaya ngayon ay hindi na sila makapaghintay na mabawi ang kanilang prestihiyo at nagpasyang salakayin ang pamilyang Saxon. Master Fowler. Nilunok ni Grant ang dugo sa kanyang bibig pababa at nababaliw na siya sa pagkabalisa. Please, pakinggan mo lang ako minsan. Sinulyapan niya si Ethan at nakita niyang tatayo na si Ethan sa upuan niya. Pakiramdam ni Grant ay malapit nang bumigay ang kanyang mga paa. Kung si Ethan ay nagpasya na makialam, ang dalawang pamilyang ito ay mamamatay dito. Ang demonyong iyon ang nagpasindek sa kanya ng lubos. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakita niya noong gabing iyon. Makinig ka. Para saan man. Hindi mapakali si Earl. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng malakas si Grant. Mga lalaki. Itapon ang taksil na ito at baliin ang kanyang mga paa. Agad na sumigaw si Grant, Master Fowler. Master Fowler. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti ng pamilya Fowler. Galit na galit siya. Kung hindi siya sapat na tapat sa pamilya Fowler, matagal na siyang tumakbo. Nang tingnan siya ni Ethan, pakiramdam niya ay umikli ng 10 taon ang kanyang buhay. Sinubukan niyang hikayatin si Earl na umalis sa panganib na mawala ng sariling buhay. Ngunit hindi pinansin ni Earl ang kanyang babala at gusto pa niyang baliin ang kanyang mga paa. Nagtrabaho ako para sa pamilya Fowler sa napakaraming taon na ngayon, naisip mo bang may sasabihin ako na makakasira sa pamilya? Pilit na nagpupumigla si Grant ngunit masyadong nagalit si Earl at wala siyang pakialam sa sinabi niya ngayon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Grant palabas. Humph! Mukhang may problema talaga sa paraan ng pagtuturo ng pamilya Fowler sa kanilang mga tao, panunuyan ni Ruben. Gusto niya talagang pabayaan natin ito at umalis ka agad. Maaaring umalis ang iyong pamilya kung gusto mo. Ngunit mananatili ang aking pamilya at maghahanap ng hustisya. Kabanata 750. Matagal na rin itong pinipigilan ni Ruben. Matapos makuha si Pinemore, higit pa ang nawala sa kanya kaysa sa pamilya Fowler. Ang ilegal na bilog na ilang dekada na niyang kinokontrol ay biglang nabura at wala ni isang subordinate ang naiwan, at ngayon ang ilegal na bilog ay parang black hole. Nagpadala siya ng mga tao sa mga huling araw upang subukang bawiin ang gantry na ito, ngunit gaano man karaming tao ang ipinadala niya o gaano kahusay ang mga lalaki, lahat sila ay namatay. Ang tanging mensahe na nakuha niya ay ang kabilang panig ay papatayin gayunpaman marami ang ipinadala ng pamilyang Brewer. Talagang black hole iyon. Ang katayuan at mga mapagkukunang ginawa at kontrolin ng nakaraang ilang henerasyon sa nakalipas na ilang dekada ay naging alikabok sa loob lamang ng isang gabi. Malaki na ang kinailangan niya para hindi agad bumagsak sa galit. Ngunit ngayong ang pamilyang Saxon, isang pamilyang nahulog mula sa biyaya, ay tumapak sa kanilang pamilya at pinaluhod sa publiko ang magiging pinuno ng pamilyang Brewer, handa nang sumabog si Ruben. Wala siyang pakialam kung gustong umalis ng pamilya Fowler. Ngunit tiyak na sisiguraduhin ng pamilyang Brewer na mamatay si Leo gaano man ang halaga nito sa kanya. Ang pamilya Fowler ay hindi pupunta kahit saan. Napalingon si Earl kay Leo. Kung hindi tayo bibigyan ng paliwanag ng pamilyang Saxon ngayon, sisiguraduhin ng pamilya Fowler na mawawala ang pamilyang Saxon kahit na sila ay magkasamang bumaba. Gayon din ang gagawin ng pamilyang Brewer. Sabay-sabay na nagsalita ang mga padre de pamilya ng dalawang pamilya at parang malakas at nagbabanta ang mga ito. Kahit na ang pamilyang Saxon noon ay inaatake ng parehong pamilyang Brewer at ng pamilya Fowler, malamang napipiliin nilang sumuko at subukang ayusin ang usaping ito ng maayos. Ngunit mas makapangyarihan na ngayon si Leo kaysa sa pamilya Fowler at sa pamilyang Brewer. Gusto mo ng hustisya? Napatingin si Leo kay Ethan. Hindi ako ang magdedesisyon. Ho, mayroon bang ibang taong may pinal na desisyon bukod sa iyo sa pamilyang Saxon? Humakbang si Earl at nawawalan na ng pasensya.
Kahit na dumating ang iyong ama, si Harold, kailangan din niyang lumuhod ngayon. O talaga? Biglang nagsalita si Ethan habang pasulyap-sulyap kay Earl. I think you'd better leave and listen to what your subordinate said kanina. Iyon ang aking mungkahi. Ano? Sabay na napalingon sina Earl at Ruben kay Ethan na parang hindi naman espesyal sa kanila. Sino ka rin ba? Wala kang karapatang magsalita. How dare you? Matigas na sigaw ni Leo. Ruben, Earl, ingatan mo ang iyong mga salita. Si Ethan iyon. Hindi kayang saktan siya ni na Ruben at Earl. Kung may sinabi kayong nakakasakit sa inyong dalawa, huwag niyo akong sisihin sa pagiging makulit. Pahayag ni Leo, wala akong iba, pero at least may buhay ako. Kung magpapasya akong mag-atake, sisiguraduhin kong lahat kayo ay pupunta sa akin. Siya ay kasing agresibo ng dalawang nakatatandang lalaki. Titingnan ko kung gaano kakukulaitan, Leo. Wala nang pasensya sina Ruben at Earl. Atake na. Baliin ang lahat ng kanilang mga paa at siguraduhing lumuhod sila at yumuko bilang paghingi ng tawad sa pamilya Fowler at pamilyang Brewer. Mahigit 100 figure ang sumugod ng mabangis patungo kay Leo. Nakatayo doon si Leo na hindi gumagalaw. Maging si Kuya Geoff ay nakatayo sa kinaroroonan niya nang hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumulyap sa gilid dahil may nakita siyang anino. Si Ethan iyon. Iyon ang unang suntok. Ito ay dumating ng biglaan. At napakasabog nito. Sinuntok ni Ethan ang pinakamalapit sa kanya at nagkaroon ng malakas na kaluskos nang bumagsak ang dibdib ng lalaking iyon at nabali ang ilang tadyang ng sabay-sabay. Itinaas ni Ethan ang kanyang paa at pinalipad ang lalaki ng ilang talampakan palabas. Noontog siya sa pader at maging ang pader ay umalangaw-ngaw sa kalabog. Bumagsak ang lalaki sa sahig nang hindi man lang nakalabas ng sigaw at nawala ng malay pagkatapos noon. Naramdaman ng lahat na tumindig agad ang kanilang mga bahibo. Kabanata 752. Ikaw, anong gusto mong gawin? Medyo natatakot ang boses ni Ruben. Ang lalaking sinuntok kanina ni Ethan na walang malay ay isang mandirigma mula sa pamilyang Brewer. Isa siya sa pinakamahusay na 5 sa pamilya. Ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado kung buhay pa ba ang lalaki o hindi na. Ano ang gusto ko? Nilinga ni Ethan si Leo. Gawin ang anumang gusto mo. Kung ang dalawang pamilyang ito ay mangangahas na maging bastos muli sa iyo, ito ang mangyayari sa kanila. Malakas na tinapakan ni Ethan ang sahig at ang matigas na marble tile sa sahig ay nagbitak at ilang chips ay pinalipad pa. Agad na namutla ang mga mukha ni na Earl at Ruben. Pakiramdam nila ay anumang oras ngayon ay lalabas na ang kanilang mga puso sa kanilang mga bibig. Itong si Ethan ay mula sa pamilyang Saxon. Siya ay isang manlalaban para sa pamilyang Saxon. Kailan kumuha si Leo ng isang nakakatakot na manlalaban? Ang pamilyang Brewer at pamilya ng Fowler ay hindi kailanman nag-cross ang landas sa pamilyang Saxon, mahinahong sabi ni Leo. At palagi akong magalang sa inyong dalawa bilang aking mga nakatatanda. Ngunit ngayon ako ang naging pinuno ng pamilyang Saxon at kahit na hindi ako kasing karanasan ninyong dalawa, natatakot ako na ang aking ugali ay hindi mas mahusay kaysa sa alinman sa inyo. Nagtakip ng ngipin sina Earl at Ruben ngunit walang naglakas loob na magsalita. Alam nilang nakakatakot talaga si Ethan. Tiyak na siya ay hindi bababa sa antas ng Grandmaster. Hindi, mas makapangyarihan siya kaysa sa isang Grandmaster dahil ang lalaking pinalipad niya sa isang suntok kanina ay nasa Grandmaster level. Paano magiging bahagi ng pamilyang Saxon ang isang nakakatakot? Naisip nila na ang ganitong uri ng makapangyarihang manlalaban ay nagtrabaho lamang para sa alinman sa isang unang antas ng pamilya o kahit na isang napakalakas na pamilya. Maaari kong bigyan kayong dalawa ng pagkakataon sa pagkakataong ito, ngunit sa susunod. Nagdilim ang ekspresyon ni Leo at naglabas siya ng nakamamatay na hangin. Huwag mo akong sisihin sa pagiging makulit. Lumabas ka na ngayon. Siya ay kahanga-hanga. At talagang matapang. Ngunit ni Earl o ni Ruben ay walang nang ahas na magsalita. Ang pamilyang Saxon ay mayroon na ngayong isang mandirigma na mas mahusay kaysa sa isang Grandmaster. Hindi nila kayang saktan ang pamilyang ito kailanman. Napagtanto na ngayon ni Earl kung bakit pinilit ni Grant na umalis siya sa bulwagan. So alam na niya.
Ngunit nanatiling tahimik ang dalawa habang mabilis na umalis kasama ang kanilang mga tauhan. Gaano man sila kagalit, wala silang lakas ng loob na sabihin ngayon. Pagkaalis ng dalawang pamilya, imposibleng ituloy ang dinner party. Ibang-iba na ngayon ang paraan ng pagtingin ng mga miyembro ng iba pang makapangyarihang pamilya kay Leo. Ngayon sila ay napuno ng paghanga, pag-aalala at maging ng takot, ngunit walang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Sino ang nangahas na pagdudahan siya? Sino pa ang nangahas na sabihin na hindi karapat-dapat si Leo na maging pinuno ng pamilyang Saxon? Siya ay may napakalakas na manlalaban sa kanyang panig, kaya kahit na ang isang unang baitang ng pamilya ay maaaring ayaw na makipaglaban sa kanya. Lahat. Napatingin si Leo kay Ethan. Sa sandaling tumango si Ethan, lumingon si Leo at hinarap ang mga tao, ikinalulungkot ko na kailangan ninyong masaksihan ang nakakahiyang eksenang ito. Ang nakakahiyang eksenang tinutukoy niya ay hindi tungkol sa kung paano napahiya ang pamilya Saxon. Pinag-uusapan niya kung paano napahiya ang pamilya Brewer at ang pamilya Fowler. Wala pang kalahating araw, malalaman na ng buong Hilaga ang tungkol sa kung paano lumuhad ang ama at anak ng dalawang pamilyang ito para humingi ng tawad sa isang tao. Ang taong iyon ay ang pinuno ng pamilyang Saxon, Leo. I'm really sorry for dampening everyone's spirits, sabi ni Leo. Dito magtatapos ang party ngayong gabi, iimbitahan kong muli ang lahat kung magkakaroon ako ng pagkakataon, at babayaran ko kayong lahat. Mr. Saxon, masyado kang mabait. Eksakto, napakasaya na naming makatanggap ng imbitasyon mula sa iyo, kaya paano namin aasahan na makakabawi ka sa amin? Tama iyan. Pagka-uwi ko, sasabihin ko sa kanila na ang pinuno ng pamilyang Saxon ay talagang isang napakagandang talento sa mga nakababatang henerasyon. Iimbitahan kita sa bahay ko para bisitahin, sana pumunta ka. Lahat sila ay nagsimulang magsabi ng magkatulad na mga bagay. Ito ang mga taong nanunood lang ng palabas sa gilid at ang iba sa kanila ay umaasa pa na mapahiya si Leo kanina. Ngunit ngayon ay puno na sila ng mga ngiti at patuloy na nagsasabi ng magagandang bagay. Kung kahit ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer ay hindi nang ahas na saktan si Leo, kung gayon hindi rin sila nang ahas. Kung tumanggi silang kilalanin si Leo bilang pinuno ng pamilyang Saxon sa nakaraan, kung gayon wala nang sino man ang nagdududa ngayon. Kabanata 751. Masyadong nakakatakot ang isang suntok na ito. Isang suntok lang ang kailangan ni Ethan para mabigla ang iba. Walang ibang nang-ahas na gumalaw ngayon. Lahat sila ay bihasa sa martial arts at masasabi kung gaano talaga kakilakilabot ang suntok na ito mula kay Ethan. Hindi man lang nila nakita kung paano ginawa ni Ethan ang suntok na iyon. Natahimik ang buong banquet hall. Walang gumagalaw at walang nagsasalita. Ang lahat ng napakahusay na mandirigma na kasama ng pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer ay lahat ay hindi nakagalaw. Parang may nagpako sa kanila sa sahig. Maingat silang tumingin kay Ethan at parang hihinto na sila sa paghinga. Naramdaman ni Earl at Ruben ang mabilis na pagtibok ng kanilang puso at tulala pa rin sila. Hindi nila lubos na maintindihan kung gaano talaga kalakas si Ethan, pero parang, mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga Grandmaster level fighters sa kanilang mga pamilya. Ang pinaka-natakot sa kanila ay kung paano nila mararamdaman ang kakilakilabot na pressure sa kanilang sarili sa kabila ng hindi nila naiintindihan ang ginawa ni Ethan. Bakit walang gumagalaw sa inyo? Mahinahong tanong ni Ethan. Akala ko ba gusto mong baliin ang mga paa ko? Sinabi din ng dalawang batang lalaki mula sa pamilyang Brewer at pamilya ng Fowler na gusto nilang baliin ang aking mga paa, at ngayon ay pareho ang sinasabi ninyong dalawa. Mas naging malamig ang boses niya ngayon, lumuhad na sila at humingi ng tawad sa akin, so what about you two? Pakiramdam ng lahat ay namamanhid ang kanilang mga tainga. Para silang tinamaan ng kidlat. Ano ang sinabi ni Ethan? Gusto niyang lumuhad sina Ruben at Earl at humingi ng tawad sa kanya. Baliw ba siya? Kahit na siya ay napakahusay, paano siya makakalaban sa pamilya Fowler at sa pamilyang Brewer? Ito ay hindi lamang nag-aanyaya ng gulo sa kanyang sarili. Ito rin ay nagdrag sa pamilyang Saxon kasama niya sa isang napakahirap na posisyon. Sino ka sa lupa? Nipatikip ng ngipin si Earl at napakaingat niyang tinignan si Ethan.
Ito ang Hilaga, isang lugar kung saan hindi mo magagawa ang anumang gusto mo. Ang Hilaga, sabi mo. Sagot ni Ethan. Hindi ba ang panuntunan dito ay survival of the fittest? I'm sorry but in front of me, both of you are not even worthy to be victim. Humakbang siya pasulong at pinakawalan ang hangin sa loob niya. Siya ngayon ay tila isang hindi mapigil na mabangis na hayop at ang nakamamatay na hangin sa loob niya ay pumuno sa bulwagan. Naramdaman ni Earl at Ruben na parang nakakita sila ng bundok ng mga bangkay sa likod ni Ethan. Iyon ba ang lahat ng biktima na namatay sa mga kamay ni Ethan? Naging totoo ang kakilakilabot na pressure at tila bomb-igat ng husto kina Earl at Ruben, dahilan para pagpawisan sila ng husto. Parehong biglang bumigay ang kanilang mga binti dahil hindi na nila kinaya ang bigat ng pressure. Agad silang napaluhod sa malakas na kalabog. Napakalakas ng katok na narinig ng lahat ang tugtog sa kanilang mga tainga. Natahimik ang buong bulwagan. Napaluhod talaga sina Earl at Ruben. Sinabihan sila ni Ethan na lumuhad at talagang ginawa nila. Sino ang lalaking ito? Maging ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer ay kailangang yumuko sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin at pakiramdam nila ay hindi na sila makatayo ng maayos. Ano sa lupa ang nangyayari? Wala pa silang nakitang ganito kagulat sa buhay nila. Isang taong biglang sumulpot ng wala sa oras ang nagpaluhod sa mag-ama ng makapangyarihang Brewer at Fowler na pamilya para humingi ng tawad sa kanya. Pakiramdam nila ay nakakakita sila ng mga bagay-bagay. Maging sina Earl at Ruben mismo ay tulala pa rin nang bigla silang napaluhod. Ang kakilakilabot na presyon sa hangin ay itinulak laban sa kanila ng napakalakas na hindi na nila nagawang tumangala at hindi na rin kaya ng kanilang mga binti ang bigat ng kanilang sariling katawan. Parang babagsak ang kanilang mga puso kung hindi sila luluhod. Mukhang hindi payag ang dalawang batang iyon kanina, pero sa palagay ko ay dalawa kayo, mahinahong sabi ni Ethan habang nakatingin kina Ruben at Earl. Kung ang mga kabataan ay hindi marunong kumilos, ang pagluhod upang humingi ng tawad ay sapat na parusa. Ngunit kapag ang mga nakatatanda ay hindi marunong kumilos, ang mga bagay ay hindi magiging ganoon kasimple. Kabanata 753. Ngumiti si Leo at iwinagayway ang kanyang mga kamay upang palabasan ang kanyang mga nasasakupan. Sinundan niya si Ethan pabalik sa VIP room at medyo namumula ang mga mata niya. Napakahirap talagang maging ulo ng pamilya. Kinailangan niyang lumaban sa loob ng pamilya para sa posisyon, at kailangan niyang humanap ng paraan para makakuha ng prestihiyo para kilalanin siya ng Hilaga. Kung hindi, walang mag-aalaga sa iyo kahit na ikaw ang padre de pamilya. Matapos siyang maging pinuno ng pamilyang Saxon, ang bilang ng mga taong kumikilala sa kanya bilang pinuno ay kakaunti at malayo sa pagitan dahil wala siyang gaanong presensya bago ito. Pero sino ngayon ang maglalakas loob na tingnan si Leo? Ginoo. Hunt, mahirap para sa akin na ipahayag ang aking pasasalamat. Pero simula ngayon, sayo na ang buhay ko. Magalang niyang pinagsalikop ang mga kamay habang nakayuko ng malalim. Sinadya siyang tinulungan ni Ethan na maging formal na kinikilalang pinuno ng pamilyang Saxon at magkaroon ng matibay na hawakan sa Hilaga. Kaya niyang tumayo ng matangkad. Tulad ng sabi ko, kung susundin mo ako, magkakaroon ka lang ng mga responsibilidad na dapat pasanin at obligasyong gampanan. You will not have any power, you'd better be prepared for that, mahinahong sabi ni Ethan. Aasahan ko kung ano ang magagawa mo. Ginoo. Hunt, huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Tumango si Ethan at hindi na nagsalita. Kailangan niya ng isang base sa Hilaga, isang makapangyarihang pamilya sa Hilaga upang gawin ang gawain para sa kanya, upang masira niya ang sistema sa Hilaga pababa mula sa loob. Si Leo ang pinakaangkop na kandidato para dito sa ngayon. Natitiyak ni Ethan na alam ni Leo na kayang ibigay sa kanya ni Ethan ang lahat, at madali niyang bawiin ang lahat. Umalis si Ethan kasama sina Owen at Kuya Geoff. Inayos ni Leo ang sarili at nagsimulang magtrabaho. Ang pagbangon ng pamilyang Saxon, ang muling pagsilang ng pamilyang Saxon, ay magsisimula na ngayon. Pinarangalan si Leo na maging bahagi ng kilusan upang baguhin ang malaki at maunlad na daloy sa Hilaga. At ito ay isang mas malaking karangalan na magtrabaho para sa isang tulad ni Ethan.
Kahit na namatay siya, sulit ito. Samantala, ang pamilyang Brewer at ang pamilyang Fowler ay sama-sama pa rin. Hindi sila naghiwalay ng landas at dumiretso sa bahay ng Fowler para mag-usap. Ang bagay na ito ay lubhang nakaapekto sa kanila. Kumalat na ang balita na ang mag-ama ng magkabilang pamilya ay lumuhad at humingi ng tawad sa pamilyang Saxon, at ito ay isang kakilakilabot na kahihiyan. Gusto ko silang mamatay, sabi ni Earl sabay clenched teeth. Inihagis niya ang isang tasa sa sahig at nabasag ito sa mga piraso. Walang sinabi si Ruben, ngunit ang kanyang ekspresyon ay parehong masama. Ang antas ng kahihiyan na ito ay isang bagay na maaaring hindi maalis ng pamilya Brewer. Nawalan siya ng gantry na kontrolado ng kanyang pamilya, nawalan ng matatag na pinagkukunan ng kita at ngayon ay naapakan na ang kanyang pamilya. Paano siya lalakad ng nakataas ang ulo? Patayin sila. Iyan ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Paano mo gagawin iyon? Ang lalaking iyon ay mas mahusay kaysa sa isang Grandmaster. Huling sabi ni Ruben matapos manatiling tahimik ng ilang oras. Tumingin siya kay Earl, sinabi na ng Grant na iyan na umalis ka at huwag mong guluhin ang pamilyang Saxon. Bakit hindi mo siya pinakinggan? Bakit mo ipinahiya ang pamilyang Brewer sa iyo? Pinayuhan ni Grant si Earl laban sa paggawa nito, ngunit hindi pinansin ni Earl. Hindi ba naging sarcastic si Ruben ngayon? Lalong nagalit si Earl ngayon. Kaya pinahiya ka ng pamilya ko. Galit niyang nguya. Ruben, matandang umutot. Ang pamilya mo ang walang kwenta, so anong kinalaman niyan sa akin? Earl. Tumayo si Ruben. Ipapayo ko sa iyo na huwag magalit sa akin ngayon. Akala mo matatakot ako sa'yo. Parang nabaliw na si Earl ngayon. Kung hindi dahil sa pamilyang Brewer, naisip mo bang mapahiya ng pamilya Fowler ang ating mga sarili? Ni hindi ko alam kung paano tayo magpapatuloy na manirahan sa hilaga sa ganitong bilis. Nagpatuloy ang pag-aaway at pag-aaway nilang dalawa, at inabot sila ng kanilang galit. Sa una ay nilayo nilang pag-usapan kung paano nila haharapin ang pamilyang Saxon at si Ethan, ngunit sa huli ay muntik na silang mag-away at maghiwalay ng landas ng hindi masaya. Mga idiot! Inis na iniluan ni Earl. Gusto pa niyang umasa sa isa sa mga unang antas ng pamilya para sa proteksyon. Umabot na ba ang pamilya Brewer sa punto na kailangan na nilang magsimulang mamalamos? Ang pamilya Fowler ay hindi kailanman susuko sa sinuman kahit na kailangan kong mamatay. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong hall at walang nang ahas na pumasok. Nauna rito, iminungkahi ni Ruben na pagsamahin ang huli nilang mga mapagkukunan upang ipagpalit sa isang napakahusay na manlalaban na nagtrabaho para sa isang unang antas ng pamilya upang maghiganti, ngunit tinanggihan siya ni Earl. Maaari silang maging isang pamilya sa unang antas sa loob lamang ng ilang taon, ngunit ngayon ay kailangan niyang umasa sa isang pamilya sa unang antas. Pagkatapos ay walang paraan na sila ay magiging isang unang antas ng pamilya sa hinaharap. Kabanata 754. Ito ang landas na kailangang tahakin ng pamilya Fowler. Kahit na ito ay kabayaran sa kanyang buhay, hindi hahayaan ni Earl na mawala ang mga pagsisikap mula sa mga nakaraang henerasyon. Tinanggihan niya ang panukala ni Ruben. Mas gugustuhin niyang mamatay sa pakikipaglaban sa pamilyang Saxon kaysa umasa sa isang first-tier na pamilya. Ang dalawang partido ay naghiwalay ng landas na hindi masaya. Umalis si Ruben sa bahay ni Fowler, habang unti-unting kumalma si Earl. Sa mga panahong iyon, pinakamahalagang manatiling kalmado. Nasaan si Grant? Tumangala siya at nagtanong. Master Fowler, Grant. Ay nawala ng malay, hindi ako sigurado kung kailan siya darating, maingat na sagot ng mayordomo. Si Earl ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na baliin ang mga paa ni Grant, at ngayon ay hinahanap niya si Grant. Bakit kanina pa nakadikit si Earl sa banquet hall? Kung nakinig siya kay Grant, hindi magiging biro ng Norte ang pamilya Fowler ngayon. Ngunit ang mayordomo ay hindi nang ahas na sabihin ang alinman sa mga bagay na ito ng malakas. Walang kwentang bagay. Galit, bigo at naiinis si Earl. Ngunit wala siyang magawa. Ni hindi niya alam kung saan nanggaling si Ethan o kung sino siya. Ilang taon na siyang nasa Norte pero hindi pa niya nakita si Ethan. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang napakalakas na manlalaban sa pamilyang Saxon.
Ngunit ang pinaka-naguguluhan kay Earl ay kung bakit ang isang manlalaban na mas makapangyarihan pa kaysa sa isang Grandmaster ay pipiliin na manatili sa pamilyang Saxon. Mayroong halos 10 pamilya sa unang antas. Maaari ba silang mag-alok sa kanya ng mas kaunti? Ngunit tiyak na maging ang 4 na pinakamakapangyarihang pamilyang iyon ay ipaglalaban din ng isang tulad nito. Hanggat nariyan ang napakahusay na manlalaban, maaaring kalimutan ng pamilya Fowler ang tungkol sa pagsisikap na iligtas ang kanilang reputasyon. Kung muli niyang salakayin ang pamilyang Saxon, tiyak na babalik siya sa kahihiyan. ARRRGGHHHH. Galit at walang magawa si Earl at the same time. Pakiramdam niya ay mababaliw siya at nagsimulang umungol para ilabas ang kanyang pagkadismaya. Sigurado akong hahanap ako ng paraan. Madilim ang kanyang ekspresyon at ang kanyang mga kuko ay mapuputol sa kanyang sariling balat. Sa sandaling makahanap ako ng pagkakataon, tiyak na gagawin kong impyerno ang buhay mo. Samantala, bumalik na si Ruben sa bahay ng brewer. Galit na galit siya. Lumuhad ka ngayon. Si Kyle ay walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita at lumuhad na lamang sa main hall. Walang nagsalita para sa kanya. Kahit na ang kanyang mapagpasensya na ina ay alam na si Kyle ay nakagawa ng isang kakila-kilabot na pagkakamali sa pagkakataong ito, kaya walang sino man ang nagsabing makakatulong. Lubos mong sinira ang pamilya ng brewer. Hinampis niya si Kyle sa mukha. Napuno ng dugo ang bibig ni Kyle ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na gumawa ng kahit isang ingay. Lahat ng pagsisikap na ginawa ng henerasyon pagkatapos ng henerasyon ay ganap mong winasak. You little bastard. Lalong nagalit si Ruben. Sinuntok at sinipa niya si Kyle hanggang sa halos mamatay siya bago siya tumigil. Ang pamilyang Brewer ay nagdusa ng kasing lubha ng pamilya Fowler. Ang mga makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay hindi natatakot na mawala ng mga mapagkukunan o katayuan dahil may pagkakataon na mabawi ang mga iyon. Ang pinakakinatatakutan nila ay ang pagkawala ng kanilang prestihiyo at ang kanilang pride. Ngunit nawala silang lahat ngayong gabi. Parehong lumuhad ang mag-ama sa harap ng batang Leo at humingi ng tawad. Ngayon ay sikat na si Leo at may awtoridad. Ngunit paano ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer? Hindi mapakali si Ruben sa mangyayari sa pamilya Fowler. Iniisip lang niya kung paano maibabalik ang prestihiyo ng pamilyang Brewer. Ay drag ang nakakasira ng paningin dito. Naiinis niyang sinulyapan ang walang malay na si Kyle. Ilang beses siyang huminga ng malalim at kumalma. Nakarating na siya sa isang desisyon. Kahit na hindi ako maging isang pamilya sa unang baitang, hindi masamang manatili sa loob ng pangalawang baitang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pag-aari ng pamilya Brewer sa aking mga kamay. Agad siyang tumayo at lumabas ng bahay nang hindi man lang nagdala ng bodyguard. Sa bahay ni Leger. May mas kaunti sa 10 pamilya sa Hilaga na itinuturing na mga pamilya sa unang antas. Kinokontrol ng 4 na pinakamakapangyarihang pamilya ang 70% ng mga pagkukunan ng Hilaga, habang kinokontrol ng mga unang tier na pamilyang ito ang halos kalahati ng natitira. Itinuring silang may mataas na katayuan, at nasa ibaba lamang ng 4 na pinakamakapangyarihang pamilya. Kahit na sa mga tuntunin ng katayuan at kapangyarihan, ang mga pamilya sa unang baitang ay hindi malayo sa napakakapangyarihang mga pamilya, hindi sila maaaring lumipat mula sa kanilang antas patungo sa susunod na pinakamataas na kategorya. Upang maging isang napakalakas na pamilya, kailangan munang magkaroon ng bakante. 4 lang ang bakante, at hindi hihigit doon. Ang pamilyang Leger ay hindi ang pinakamakapangyarihan sa mga unang antas ng pamilya, ngunit marami silang nagawa kamakailan at naging napaka-aktibo. Ngayon na. Nakatayo si Ruben sa isang study room na bahagyang nakayuko ang katawan. Ang kanyang tindig ay napakagalang, na para bang narito siya upang makita ang isang matanda. Hindi siya nang ahas na maging walang galang sa lahat. Kabanata 755. Matapos maghintay ng 2 buong oras, sa wakas ay may tugon mula sa loob ng pag-aaral. Bakit ang isang maliit na pamilyang Saxon ay nagkakahalaga ng pagbanggit? Napayuko pa si Ruben nang marinig ang sagot nito. Hanggat matutulungan mo ang pamilyang Brewer na mabawi ang reputasyon nito, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng pagmamay-ari ko sa Timog Kanluran.
Akala mo ba aalagaan ko ito? Tanong ng parehong marangal na boses. Ay oo nga pala, mabilis na sagot ni Ruben. Naiintindihan ko na ang pamilya Leger ay hindi masyadong mag-iisip tungkol dito, ngunit iyan ang tanging bagay na ang pamilya Brewer ay maaaring mag-ambag ngayon. Ang pamilyang Brewer ay nawala ng gantry sa Pinemore, at ngayon ay mawawala sa kanila ang mga asset na kanilang naitayo sa Timog Kanluran sa nakalipas na dekada. Ang pamilyang Brewer ay paurong ng higit sa 10 taon. Sige, dadalhin ko ito kasama ng gantry na nawala sa iyong pamilya sa Pinemore. Oo naman. Mabilis na pinagdikit ni Ruben ang kanyang mga palad ng magalang. Ang gantry sa Pinemore ang ibig kong gamitin para iharap sa iyo, kaya't maaari ding kunin ni Mr. Leger. Biglang may malakas na ubo na nagmumula sa study. Natigilan si Ruben saglit at hindi naglakas loob na magsalita. Nabalitaan na ang ikatlong anak ng pamilya Leger ay nagpractice ng martial arts mula sa murang edad. Ngunit ang paraan ng pag-ubo niya ay parang nasaktan siya. Hindi ka ba aalis? Malamig na sigaw ng boses sa loob na para bang alam niya ang iniisip ni Ruben. Oo. Aalis na ako. Hindi nangahas si Ruben na manatili kahit isang saglit. Mabilis siyang umatras at lumabas ng study. Isang medyo may edad na lalaki ang nakahiga na walang sando sa study sa isang mahabang bangko. Kitang-kita ang mga bahid ng dugo sa kanyang dibdib. Ang lugar kung saan ito lumubog ay may hindi bababa sa 2 o 3 bali ng tadyang. Pinaikit ni Frank Leger ang kanyang mga mata na parang walang ibig sabihin sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaantong hininga at unti-unting lumawak ang dibdib niya. Pagkaraan ng ilang oras, ang kanyang dibdib ay naging katulad ng dati. Kung hindi dahil sa mga batik-batik na mantsa ng dugo, imposibleng masabi na may nabali ang buto noon. Isang napakahusay na manlalaban na mas mahusay kaysa sa isang Grandmaster. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Wala siyang pakialam sa anumang inialok ni Ruben. Wala siyang pakialam sa mga asset, resources o anumang gantry sa illegal circle. Ang tanging inaalala niya ay ang sinabi sa kanya ng manlalaban na si Ruben. Ang isa na mas makapangyarihan kaysa sa isang Grandmaster. Hindi ako makapaniwala na ang isang pangalawang tier na pamilya ay talagang may tulad na manlalaban sa kanilang mga kamay, pinaikit ni Frank Leger ang kanyang mga mata. At hindi siya mukhang 30. Nakakainggit na edad. Kung sumali siya sa hidden sect, kailangan bang lumipat pababa ang posisyon ko? May biglang pagsabog ng pagpatay sa mga mata ni Frank. Bumangon siya at nagsuot ng mahabang damit. Para siyang espada, matalas at kumikinang na mapanganib, na ginagawang takot at hindi mapalagay ang lahat sa paligid. Naglakad si Frank sa salamin at ngumiti sa medyo nagbabantang mukha na nakita niya. Ito ay isang kakaibang tanawin. Master Frank, ang ulo ng pamilya ay gustong makita ka, tawag ng isang magalang na boses mula sa labas ng pinto. Got it? Sagot ni Frank. Matagal na siyang hindi umuwi. Pagka-uwi pa lang ay tinawag na siya para makita ang kanyang kuya. Nakita niya itong medyo nakakainis. Ang pinuno ng pamilya Leger ay nakaupo sa pangunahing bulwagan. Ang buhok ni Fabian Leger ay kulay abo at siya ay 60 na. Bilang pinuno ng isang unang antas ng pamilya, alam ni Fabian Leger ang mga pakinabang na mayroon ng pamilya Leger. Alam din niya na hindi madaling mabuhay sa hilaga. Ito ay tulad ng skating sa manipis na yelo. Iyon ang tanging paraan upang ilarawan ito. Kahit na sila ay isang first-tier na pamilya at nagkaroon ng hindi maisip na dami ng kapangyarihan at kayamanan, mayroong 4 na mas makapangyarihang pamilya sa itaas nila. Kabanata 756. Ang pinakamakapangyarihang pamilya ay tila napakalapit ngunit napakalayo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga unang baitang pamilya at ang pinakamakapangyarihang mga pamilya ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng lupa at langit. Mangangailangan ng isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon upang maabutin sila o maging isa sa kanila. Bumalik ka na. Napaangat ng ulo si Fabian Leger at bahagyang kumunat ang noo ng makarinig ng mga yabag na papalapit sa kanya. Mukhang hindi siya masyadong masaya sa pangatlong kapatid niyang ito. Ang tagal mong hindi umuwi. Akala mo ba bata ka pa? Kababalik ko lang at gusto mo na akong disiplinahin. Ngumisi si Frank Leger at umupo sa isang random na upuan.
Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin, huwag mo akong pakialaman kung wala. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Fabian ngunit hindi na niya kinulit ang kapatid. May nangyari sa Hilaga, direktang sabi niya. Isa-isang bagay ang nangyari at tila ang mga pinakamakapangyarihang pamilya ay may mga isyu sa isa't isa. Hindi ba't mas mabuti iyon? Malamig na tumawa si Frank. Kung walang bumagsak sa kanila, paano tayo magkakaroon ng pagkakataon? Kumunat ang noo ni Fabian. Kinasusuklaman niya ito kapag si Frank ay may ganitong uri ng pag-uugali. Magkakaroon siya ng gulo balang araw. Huwag mong sabihin ang mga ganyang bagay ng basta-basta. Matigas na sigaw niya. Huwag mong isipin na ang napakalakas na pamilyang iyon ay anumang mabuti. Sinusubukan mo bang mag-imbite ng gulo at magdulot ng pinsala sa pamilya Leger? Ngumiti lang ng malamig si Frank at hindi man lang naabala. Wala siyang pakialam sa mga makapangyarihang pamilyang ito. Kapag nagawa na niya ang gusto niya, kanya na ang buong mundo. Sino ang makakapidyaw sa kanya? Ano ang napakakapangyarihang mga pamilyang iyon? Kaya niyang mawala ang mga ito sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay. Nakuha ko na ang lahat ng miyembro ng pamilya Leger palabas ng Long Group. Nasa mata sila ng bagyo, kaya kung hindi ko sila mailabas ngayon, natatakot akong mawalan ako ng pagkakataon. Napabuntong hininga si Fabian. Hindi niya alam kung ilang tao ang mamamatay sa bagyong ito. Ang Long Group ay mukhang kabilang ito sa Long family sa labas. Ngunit paano makakalikha ang pamilya Long ng napakalaking conglomerate ng mag-isa? Ito ay isang conglomerate na nilikha ng lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga upang umani ng mga benepisyo para sa kanilang sarili. Ngunit ang malaking katawan ng mga benepisyong ito ay tila nasa bingit ng pagkawasak. May kinalaman ba ito sa akin? Tanong ni Frank. Kung wala nang iba, alis na ako. Siya'y bumangon. Gusto kong sabihin sa iyo na mangyaring, bumalik ka. Malakas na sigaw ni Fabian sa kapatid. Huminto si Frank sa kanyang mga yapak. Nagpatuloy si Fabian sa malamig na boses, huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong uri ng landas ang pinili mo para sa iyong sarili. Naiintindihan ko ang pagmamahal mo sa pagsasanay sa martial arts, ngunit kung nahulog ka sa ibang masamang landas. Sa tingin ko wala kang karapatan na sumbatan ako, lumingon si Frank at ang kanyang ngiti ay medyo masama. Kung hindi ako sumuko, naisip mo bang maaari mong kunin ang posisyon na maging pinuno ng pamilya Leger? Tumalikod na siya at umalis nang hindi inabala ang sinasabi ni Fabian. Galit na galit si Fabian na pulang-pula ang mukha. Tinuro niya ng daliri si Frank ngunit wala siyang mailabas na salita. Pinagmamasdan lang niya itong umalis at mawala sa malayo. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga siya at umiling. Ikaw ang aking nakababatang kapatid. Ayokong makita kang mamatay. Malakas na hinampes ni Fabian ang mesa. Masasabi niyang nasugatan si Frank. Ilan sa norte ang maaaring makasakit sa kanya dahil sa kasalukuyang antas ng martial arts ni Frank. Ngunit kung siya ay pumunta sa lugar na iyon, kung gayon maaari siyang harapin ang kamatayan anumang oras, hindi bale ng isang pinsala. Iyon ay isang grupo ng mga baliw na lalaki. At ang nasa itaas ay isang nakakatakot na demonyo. Si Fabian ay gumawa rin ng sarili niyang pagsisiyasat. Ngunit ang lugar na iyon ay parang isang palayok ng itim na tinta. Napakadilim na hindi makita ng isa ang ilalim ng palayok, at hindi siya makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa mga ito. Walang paraan para malaman kung sino ang lalaking nasa taas. At marahil, kahit si Frank ay hindi rin alam. Bakit niya gustong pumunta sa ganoong delikadong lugar? Hindi pa ba sapat na maging isang first-tier na pamilya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Alam ni Fabian na hindi niya makukumbansi ang kanyang kapatid kung hindi man. Inaasahan lang niya na ang kanyang kapatid ay maaaring mamuhay ng matatag at mabuhay, sa loob ng kaunting panahon. Sarili niyang kapatid iyon kung tutuusin. Samantala, lumipas na ang gabi. Si Ethan ay bumalik mula sa Saxon family dinner party at agad na tinawagan si Diane. Wifey, pwede ka nang pumunta bukas, miss na kito. Ang cute niya talaga. Ang iba sa kanila ay labis na natulala dito. Agad nilang sinubukang takpan ang kanilang mga tenga at mata upang makitang hindi sapat ang dalawang kamay. Nalampasan namin ang lahat ng gantries sa Hilaga.
Hindi masama si Owen, kaya naisipan kong taasan ang sweldo niya, sabi ni Ethan. Magkano ang dapat nating dagdagan? Nilinggan niya si Owen na sinusubukang magnakaw ng sulyap sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kalimutan mo na, sinabi ni Owen na hindi siya interesado sa pera at hindi gumagamit ng anumang pera. Kaya itigil na natin ang pagbibigay sa kanya ng sweldo. Iiyak na sana si Owen. Magpapaliwanag na sana siya ng may makarinig na ingay. Isang araw ang lumipad at agad na tumama sa phone na hawak ni Ethan sa kanyang kamay. Nontog ang telepono sa dingding at nabasag sa ilang piraso. Kabanata 757. Ang biglaang pag-atake ay natakot kay Owen kaya napasigaw siya ng malakas. Sino te? Si Kuya Geoff at ang iba'y agad na tumakbo palabas at tumayo sa harap ni Ethan at nakabantay. Hindi pa sila naging ganoon kaseryoso pagkatapos nilang dumating sa hilaga. Kahit na noong walisin nila ang mga ilegal na bilog sa bawat gantry clean. May unwelcome visitor sila ngayon. Nakadikit pa rin sa semento na dingding ang palasong iyon. Nakasubsob ito ng ilang pulgada sa dingding. Iyon ay isang nakakatakot na dami ng puwersa. Ang mga lobo ay nakatayo sa harap ni Ethan at ang kanilang mga mata ay parang laser beam. Handa silang harangan siya mula sa anumang mga palaso. Ganun pa rin ang posisyon ni Ethan, parang may hawak pa siyang phone. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. May mga magaan na yabag na nagmumula sa labas ng pinto, at may dala silang espesyal na ritmo dito. Ang mga lobo ay mukhang mas mabangis kaysa dati. Isa itong napakahusay na manlalaban. At ang isang ito ay napakahusay. So ito ang hilaga. Isang lugar kung saan nagtatago ang maraming napakahusay na mandirigma. Sinabi sa kanila noon ni Ethan na hindi sila dapat tumingin ng mababa sa sinuman, kahit na ito ay isang matandang lalaki lamang sa mga lansangan, dahil maaari siyang maging isang napakahusay na mandirigma. Ang mga yabag na nagmumula sa labas ay tila may mahiwagang kapangyarihan at kumatok sa kanilang mga puso, na naging dahilan ng pag-akyat ng kanilang dugo sa kanilang mga katawan. Gaano kalakas ang taong ito? Bukod kay Ethan, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng ganito ang mga lobo. Makapangyarihan talaga ang taong darating. Napakalakas niya, nakakatakot siya. Lumalaban sila sa isang lakas na kalaban. Pero nanatiling kalmado si Ethan. Bahagya lang siyang sumimangot. Napatingin siya sa phone na nagkapira-piraso sa sahig. Unti-unting napuno ng galit ang kanyang mga mata. Galit ngayon si Ethan. Naka-video call siya kay Diane at nakatingin lang sa kanyang kaakit-akit at napakarilag na asawa. Gusto niyang makipagpalitan ng ilang lovely-dovey words dito pero may pumutol sa tawag niya. At sa ganitong marahas na paraan. Matakot kaya si Diane? Mag-aalala kaya siya? Siguradong bad mood siya. Agad na tinakpan ng makapal na nakamamatay na ulap ang mukha ni Ethan at ito ay kasing bayulente ng dagat. Nagulat ako na napakaraming mahusay na manlalaban dito. Ang boses ng lalaking paparating sa kanila ay narinig na bago nila siya nakita. Iniisip kong pumatay ng tao para mailabas ang galit ko. Buti na lang, makakapatay pa ako ng ilan. Isang paang pumasok at agad na umungal si Brother Geoff, humanda ka. Isang figure ay naganap na nakasuot ng itim na may lumitaw na may maskara sa kanyang mukha. Ngunit may malisyosong tingin sa mga mata sa ilalim ng maskara. Ang mga lobo ay hindi pa nakaramdam ng ganitong kaigtingan. Ito ang pinakamalakas na kalaban na naabutan nila sa ngayon. Hindi pa sila naging ganito kaingat kahit na humarap sa isang manlalaban sa antas ng Grandmaster. Ang lalaking nasa harapan nila ay malamang na mas mahusay pa kaysa sa isang Grandmaster. Lumabi ka. Pero biglang nagsalita si Ethan. Bumangon siya sa sofa at inilahad ang kamay. Pinuno. Nag-aalala si Kuya Geoff. Napakalakas ng lalaking ito, kaya kahit na hindi nila matulungan si Ethan, matutulungan nila itong pigilan ang kaaway kahit na ang buhay nila ay kabayaran nito. Ayos lang, tumabi ka na. Tumalikod si Ethan at naglakad sa harap ng mga lobo. Ang matigas na ekspresyon ng kanyang mukha ay nangangahulugan na siya ay galit. Ayokong dumami ang dugo sa inyong lahat. Anong mga salita ang nangingibabaw? Agad na umatras ng ilang hakbang ang mga lobo. Pero handa silang lahat sa pag-iisip na kung may mangyari man, sisiguraduhin nilang magiging okay si Ethan kahit mamatay sila.
Anong matapang na salita, malamig na nguya ng lalaking nakamaskara. Nakakainggit ka talaga sa iba. Napakabata mo pa at mayroon ka ng ganitong antas ng kakayahan. Kung natuklasan ka ng taong iyon, natatakot ako na ikaw ay isa pang magandang sangla sa kanyang mga kamay. Wala akong pakialam kung sino ka. Naglakad si Ethan patungo sa lalaking nakamaskara at pinayagang tumaas ang nakamamatay na hangin sa paligid niya. Bumulwak ito mula sa kanya tulad ng mga alon sa dagat, bawat alon ay mas mabangis kaysa sa huli, at bawat alon ay mas marahas kaysa sa huli. Parang isang alon na may taas na 900 talampakan ang nasa likuran niya, at babagsak ito para durugin ang lahat sa daan nito sa isang iglap. Pinabala mo ang tawag ko sa asawa ko at sinira mo pa ang teleponong ibinigay sa akin ng asawa ko. Kaya nararapat kang mamatay. Kabanata 758. Ginawa ni Ethan ang kanyang hakbang. Nang magpasya siyang huwag lumipat, siya ay matatag na parang bundok. Ngunit nang magsimula siyang gumalaw, para siyang humahampas na alon. Malakas siyang humakbang at may ilang putok na umalangaw sa ibabaw ng sahig, at may tumataas pang ang berdeng ambon. Inabot niya ang lalaking namaskara sa isang iglap. Sobrang bilis. Nagulat ang lalaking nakamaskara. Lumipat siya sa isang tabi at inabot para harangan ang kamao ni Ethan. Napakalakas ng lakas. Napaatras siya ng ilang hakbang, ngunit mas lumaki ang excitement sa kanyang mga mata. Hahaha, nakakainggit talaga itong regalo. Pero sayang, mamamatay ka dito ngayon. Ang lalaking nakamaskara ay gumawa ng kanyang hakbang at ang isang ito ay isang nakamamatay na galaw. Huwag mo nang tanungin kung bakit dahil walang dahilan. Gusto ko lang pumatay ng tao. At papatayin kita. Marahas na nagsagupaan ang dalawa at nagkaroon ng napakalaking sabog. Si Owen ay nagtatago na sa likod ng sofa sa takot habang ang mga lobo ay nararamdaman ang kanilang adrenaline na rumaragasa. Masyadong makapangyarihan ang dalawang ito. Hindi nila makontrol ang kanilang adrenaline habang pinapanood ang labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na manlalaban. Alam nilang makapangyarihan si Ethan, pero ngayon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng taong makakaharang kay Ethan. 5 o 6 na galaw ang palitan nilang dalawa sa ilang sandali lang. Bawat suntok ay tumama sa laman at nakakabingi ang tunog na para bang 2 piraso ng bakal ang nagtama sa isa't isa. Sila. Masyado silang makapangyarihan. Nanginginig ang mga labi ni number 6. Tao pa rin ba sila? Ramdam ni number 8 ang pagbilis ng kanyang paghinga. Ngunit sinabi ni Brother Geoff ang mga salitang ito sa halip Big Boss. Mukhang gusto talaga siyang patayin ni Big Boss. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang namamatay na tingin sa mga mata ni Ethan at ito ay nakakatakot. Biglang bumilis ang takbo ni Ethan at may kumikinang sa mga mata ng lalaking nakamaskara. Hindi siya nakaiwas sa oras at pinalo ni Ethan ang isang suntok sa kanyang balikat. Napaatras siya ng 2 hakbang at gulat na napatitig kay Ethan. Nagulat siya na mas mabilis pa ang lakad ni Ethan. Sino ka sa lupa? Sigaw ng lalaking nakamaskara. Ang tunay na kakayahan ni Ethan ay higit pa sa inaakala niya. Naisip niya na nailabas na ni Ethan ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan para lamang malaman na hindi pa pala. Parang imposibleng makita kung gaano talaga kalakas si Ethan. Hindi kailangang malaman ng isang patay. Sa sobrang lakas, gumawa ulit ng galaw si Ethan. Tumaas na naman ang kanyang bilis. Namutla ang lalaking nakamaskara. Imposible yan. Bago pa siya makapag-react ay nasa harapan na niya si Ethan. Ikaw ang unang naglakas loob na tangkaing patayin ako habang nasugatan. Isang suntok. Mas mabangis pa ito kaysa sa nauna. Mas mabilis pa sa nauna. Mas mabisyo pa. Mas matindi pa. May malakas na pak. Ang kanyang kamao ay nabasag ng husto sa dibdib ng lalaking nakamaskara. Ang tunog ng pagkabali ng kanyang mga buto ay dumaan sa kanyang katawan at umabot sa kanyang tenga. Ang maskara sa kanyang mukha ay agad na tinina ng pula habang ang dugo ay bumulwak kung saan-saan. Agad siyang lumipad palabas at bumagsak ang kanyang dibdib. Mas malala pa ang pinsalang ito kaysa sa nauna. Ang kanyang maskara ay nabasag na sa sahig upang ipakita ang isang gulat at takot na mukha na puno ng hindi paniniwala. Imposible. Imposible yan. Malakas na tinadyakan siya ni Ethan at nababalot ng galit ang mukha niya.
Akala mo ba mapapatay mo ako dahil lang sa narating mo na ang Advanced Grandmaster stage? Lalong humakbang si Ethan at nabali ang ilang buto. Hindi napigilan ng kanyang kalaban ang sakit. Alam mo ba kung gaano karaming mga advanced na Grandmaster ang namatay sa aking mga kamay? Mahinang sigaw ni Ethan at pinaalis ang lalaki. Dumausdas siya sa lupa ng ilang talampakan na lumikha ng dagwang daan sa likuran niya. Nakakatakot ang mahabang bakas ng dugo. Ang nasirang maskara ay nagsiwalat sa duguan na mukha ni Frank Leger. Ang kanyang balbas, ang kanyang labi at maging ang kanyang buhok ay puro dugo. Ibinuko niya ang kanyang bibig para bumuga ng isang subo ng dugo. Tumingin siya kay Ethan na may takot sa mga mata. Ikaw. Hindi inaasahan ni Frank Leger na magiging ganito kalakas si Ethan. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan niya. Akala niya ay aabot lang sa Grandmaster level si Ethan sa edad na ito, kaya walang problema ang pagpatay sa kanya. Gusto lang niyang pumatay ng tao para mailabas ang frustration niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kay Tekot si Ethan. Advanced na Grandmaster. Naglakad si Ethan papunta sa kanya at talagang nakapagpalabas ng mas galit na hangin kaysa kanina. Mas lalong namutla ang ekspresyon ni Frank ngayon. Paano ito? Kabanata 750. Ang mukha ni Frank Leger ay puno ng takot at pagkabigla. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Ethan. Paanong ang binatang ito na nasa harapan niya ay nakakatakot? Iyon ay higit pa sa inaakala niya. Ang lalaking hinahamon niya at gustong patayin ay malamang na hindi mas makapangyarihan kaysa kay Ethan. Sino ka sa lupa? Hingal na hingal si Frank. Punit-punit na ang damit niya dahil dumula sa lupa at napuno siya ng dugo. Ang pinsala sa dibdib na gumaling ay bumaon muli. Hindi mo alam kung sino ako at sinubukan mo akong patayin. Nagdilim ang ekspresyon ni Ethan. At naglakas loob ka pang iputol ang tawag ko sa asawa ko at sinira ang teleponong binigay sa akin ng asawa ko. Hindi mapapatawad. Hindi na siya mapakali na magsalita at naghatid ng matigas na suntok. Ang hangin mula sa suntok ay tumama sa katawan ni Frank at napaungol siya sa sakit. Tapos biglang nanlaki yung mata niya sa takot. Pakiramdam niya ay naglabas ng puwersa ang suntok ni Ethan na maaaring dumaan sa kanyang balat at tumama sa lahat ng kanyang panloob na organo. Muli siyang lumipad palabas. Ibinuko niya ang kanyang bibig at nagsuka ng mga mushy beats mula sa kanyang durog na internal organs. Hindi pa naramdaman ni Frank ang napakalapit sa kamatayan noon. Hindi man lang kapag kaharap niya ang lalaking iyon. Ibinuko niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang iba kundi ang dugong lumabas mula rito. Bigla niyang naramdaman na tumahimik na ang lahat sa paligid niya. Parang dumudugo ang tenga niya kaya wala siyang narinig. Malabo ang kanyang paningin at ang kanyang ilong ay tila dumudugo din. Ano ang puwersang ito at paano ito naging matindi? Ang creepy talaga noon. Ikaw. Wala nang lakas si Frank para makipaglaban at ayaw na niyang labanan si Ethan. Masyadong makapangyarihan si Ethan para sa kanya. Nakakakilabot siya. Tumakbo. Si Frank ay nahuhumaling sa martial arts at nais na maging mas makapangyarihan. Ngunit hindi siya isang idiot. Kung nanatili siya dito, tiyak na mamamatay siya. Hindi niya akalain na may isang taong nakatago sa hilaga. Kilala niya ang halos lahat ng napakahusay na manlalaban sa rehiyong ito. Ngunit sino ang batang ito? Hindi ito maiisip ni Frank ngayon. Siya staggered sa kanyang mga paa, clutched kanyang dibdib at tumakbo para dito. Hindi siya hinabol ni Ethan. Nanlamig at nagdilim ang kanyang tingin. Joff. Oo, Big Boss. Tulalo pa rin si Kuya Joff. Si Ethan ay nagpakita ng isang bagong antas ng lakas ng loob kanina at lahat ng mga lobo ay muling namangha sa kanilang nalalaman tungkol kay Ethan. Tila walang limitasyon si Ethan sa kanyang kakayahan. Siya ay palaging napakalakas at laging madaling talunin ang kanyang mga kalaban. Sundan siya. Nakuha ko. Natuwa si Kuya Joff. Nang marinig niya ang tagubaylang ito, alam niyang sadyang iniwan ni Ethan si Frank ng buhay. Kung ang huling suntok ay tumama sa ulo ni Frank, ang kanyang ulo ay sesubog na ngayon. Hindi nagatubili si Kuya Joff at mabilis na sinundan si Frank palabas. Alam niyang nawalan na ng silbi si Ethan sa pandaman ni Frank.
Kung hindi, walang paraan na masusundan ni Brother Geoff si Frank nang hindi siya napapansin ni Frank. Gulat na gulat pa rin ang lahat sa hall. Pakiramdam nila ay katatapos lang nilang maglinis at maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Hindi ko inaasahan na ang mga pulang ulap ay nasa lahat ng dako sa hilaga. Nang mapunit ang mga damit ni Frank dahil sa impact, nakita niya na si Frank ay may nakakaakit na pulang kulay na tato na hugis ulap sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan na makakatagpo siya ng ibang tao mula sa hidden sect. Hindi niya inaasahan na may mula sa hidden sect na talagang darating para hanapin siya. Isang taong nakalampas na sa yugto ng Grandmaster at umabot na sa advanced na yugto ng Grandmaster ay sinusubukan na siyang patayin. Talagang pinalaki nila ang kanilang sarili. Big Boss, bakit kanya gustong patayin? Hindi ito maintindihan ng number 6. Hindi inilantad ni Ethan ang kanyang pagkakakilanlan sa hilaga. Si Leo lang ang nakakaalam kung sino talaga si Ethan. Kaya bakit darating ang isang napakahusay na manlalaban na sinusubukang patayin si Ethan? Ang mga taong ito ay hindi kailanman pumatay sa anumang kadahilanan. Pumapatay sila dahil gusto nila, sagot ni Ethan. Sila lang ang inaalala nila. Ang ibang tao at ang kanilang buhay ay walang halaga sa kanila. Biglang nanlamig ang mga mata niya. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong alisin ang mga ito. Ang buhay nila ay mas parang basura sa akin. Lumingon siya sa iba pang mga lobo. Dahil alam niya kung sino ako, dapat may nagsabi sa kanya. Imbestigahan mo kung sino ang lalaking ito. Kabanata 706 na po. Nakuha ko. Sabay-sabay na sagot ng mga lobo at umalis. May mga pulang ulap sa lahat ng dako sa hilaga. Hindi na nagulat si Ethan. Nang umalis ang kanyang guro, sinabi niya kay Ethan na ang hilaga ay isang napakagulong lugar kung saan nagtatago ang maraming malalakas na kapangyarihan. Mas mabuti pang nakatago ang hidden sect. Kung ang isang long group ay maaaring konektado na sa napakaraming makapangyarihang pamilya at maging sa napakakapangyarihang mga pamilya, kung gayon ang mahiwagang hidden sect ay magkakaroon ng higit pang gayong mga koneksyon. Biglang nagningning ang mga mata ni Ethan. Marahil may ilan sa kanila na nagtatago sa long group. Samantala, nagpatuloy si Frank sa pagkatisod at nag-iwan ng maraming bakas ng dugo sa daan. Maingat na sinundan siya ni Kuya Geoff. Kahit na epektibong nasira ni Ethan ang kanyang mga pandama, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ang lalaking ito ay isang tunay na dalubhasa sa martial arts, at madali para sa kanya na pumatay ng isang manlalaban sa antas ng Grandmaster. Nagpatuloy si Frank sa paglalakad sa kalsada at ilang beses na bumagsak, ngunit nagawang magpumigla sa kanyang mga paa. Wala siyang naririnig o naaamoy. Halos wala siyang makita at hindi makapagsalita. Sinundan lang niya ang kanyang alaala at naramdaman ang daan pabalik sa bahay ng Legger. Bumagsak si Frank at bumagsak sa main gate. May malakas na kalabog, tapos tumahimik. Sino ito? Tawag ng boses mula sa loob. Bumukas ang main door at binuksan ang mga ilaw. Napasigaw sa takot ang taong nagbukas ng pinto nang makitang may nakahandusay sa lupa na puro dugo. Isa itong multo. Ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki sa lupa, mas naalarma siya. Master Frank. Hindi niya inaasahan na si Frank iyon. Mga lalaki. Bilisan mo. Malakas siyang sumigaw at maraming katulong ang lumapit para maingat na buhatin si Frank at muling isinara ang gate. Si Kuya Geoff ay nagtatago sa isang madilim na sulok sa malayo. Tumangala siya at nakita niya ang dalawang malalaking gintong salitang Legger residence sa gate at naging matalim ang kanyang tingin. Ang pamilya Legger. Siya scoffed. Wala akong pakialam kung sino kayo, pero dahil naglakas loob kayong salakayin si Big Boss, papatayin ko kayong lahat. Nawala na parang multo si Kuya Geoff. Sa bahay ni Legger. Nakabukas lahat ng ilaw. Hindi inaasahan ni Fabian na biglang mangyayari ang ganito. Kinagabihan lang niya si Frank noong hapon at sinabihan siyang tumalikod, ngunit ayaw makinig ni Frank. Ilang taon na niya itong pinagsabihan, ngunit hindi siya pinakinggan ni Frank. Lalo siyang nag-aalala na balang araw ay bigla siyang makatanggap ng balita ng pagkamatay ni Frank. Bilisan mo at iligtas mo siya. Bilisan mo. Malakas na sigaw ni Fabian. Tawagin mo ang doktor. Bilisan mo.
Naging abala ang buong sambahayan. Ang lahat ng mga katulong ay may mabagsik at balisang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakahiga si Frank sa kama at walang malay. Parang wala na siyang buhay na natitira sa kanya at tila hindi na makahinga ng kahit anong hangin. Nasa likod ni Fabian ang dalawang kamay habang umaakyat baba. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalubha ang pagkakasugat ni Frank. Sino pa sa norte ang makakasakit sa kanya ng ganoon? Ito ba ay ang lalaking iyon? Galit na galit si Fabian. Wala akong pakialam kung sino ka. Pero dahil naglakas loob kang saktan ang kapatid ko, papatayin kita. Ibinalot ang mga blind at lumabas ang doktor. Agad namang lumapit sa kanya si Fabian. Paano ito? Ito ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya Leger at ang kanyang mga kasanayan ay pinakamataas. Wala akong magagawa, umiling ang doktor. Hindi siya magtatagal. Naramdaman ni Fabian na sumabog ang ulo niya. Mamamatay na siya. Ang kanyang mga panloob na organo ay naging lahat ng putik at ang kanyang mga tadyang ay lahat ng bali. Nakapagtataka na nagawa niyang makauwi. I've never seen such injuries before, nakakatakot talaga. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ng doktor. Master Fabian, kailangan mong mag-ingat. Sinasabi niya kay Fabian na ang taong nanakit kay Frank ay sobrang nakakatakot. Sobrang nakakakilabot. Ang mga pinsalang ito ay mukhang nagmula sa loob, ngunit malinaw na sanhi ito ng panlabas na epekto. Anong uri ng galaw ang maaaring lumikha ng gayong mga pinsala? Hindi pa siya nakakita ng ganito sa lahat ng kanyang 30 taon ng medikal na pagsasanay. Maaari kang bumalik muna. Hindi na masyadong nagsalita si Fabian at sinabihan ang doktor na umalis. Mabilis siyang tumakbo para tingnan ang kapatid. Si Frank ay nakahiga sa kama at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito nakatutok at maulap, at siya ay nasa bingit ng kamatayan. Numero 3. Malakas na sigaw ni Fabian, na para bang maririnig siya ni Frank kung siya ay sumigaw ng malakas at malalampasan niya ang pagsubok na ito. Sino yun? Sinong nanakit sa'yo? Salamat po at sinamahan nyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.